Andrea POV. Nasasaktan ako ng sobra sa kakaisip na maaaring may nangyayari kay Ninong at kay Lorraine sa loob ng opisina nito. Bakit kailangan kong maramdaman ang ganitong sakit? Maganda naman ako. Maraming naghahangad na mapansin ko. Pero bakit kay Ninong pa ako nagkakaganito? Sigaw ng isip ko. Napahawak ako sa tapat ng dibdib ko. Bumantong hininga ako para kahit papaano. Gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Pagkababa ko ng taxi halos takbuhan ko na ang gate ng bahay namin. Nang makapasok ako sa loob ng bahay agad kong hinagis ang mga gamit ko sa sahig. Wala akong telepono para matawagan si Daddy. Gumagaan ang pakiramdam ko tuwing nakakausap ko ang aking ama. Nasasabi ko sa kanya lahat. Ang ama ko lang ang nakakaunawa sa akin at nakakapagpagan ng nararamdaman ko. Tinungo ko ang minibar ni Daddy. Kumuha ako isang bote ng whiskey at isang baso. Dala ang whiskey at baso, tinungo ko ang sala. Inilapag ko sa coffee table ang mga dala ko. Inilang hakbang ko ang kusina at kumuha ng ice bucket. Gusto kong pagtawanan ang sarili ko dahil kay Ninong nasasaktan ako. Magpapakalasing ako at walang makakapigil sa akin. Mag-isa lang ako kaya walang mangangialam. Nakakainis ka, Ninong. Magsama kayo ng bruha mong girlfriend. Naging sunod-sunod ang pag-inom ko. Gumuguhit ang lasa ng alak sa lalamunan ko. Mas mayuti na ang pait ng alak kaysa. Maramdaman ko ang sakit sa kakaisip sa ginagawa ni Lorraine at ni Ninong. Bakit ba lagi mo na lang akong pinagtutulakan palayo, Ninong? Hindi hamak naman na mas maganda ako sa bruha na si Lorraine, sambit ko at isang mapaklang tawa ang lumabas sa bibig ko. Lalo lang nagngingit-ngit ang kalooban ko. Hindi na ako gumamit ng baso, tinungga ko ang alak sa bote. Sa lakas ng tugtog, ewan ko na lang kung hindi magreklamo ang kapitbahay. Para akong nasa bar. Hawak ang alak, tumayo ako at sumayaw. Ako si Andrea, walang pwedeng manakit sa akin. Ninong, buwisit ka, malakas kong sigaw. Ramdam na ramdam ko na ang alak sa katawan ko. Napakainit naman dito, muling sigaw ko. Sinaid ko ang laman ng bote. Hinubad ko ang skirt ko. Dahil sa kalasinggan nahirapan akong habarin ang long sleeve na suot ko. Ilang beses kong hinayla ang long sleeve ko, narinig ko ang pagbagsak ng mga butones sa sahig na ikinatawa ko. Wala na akong pakialam kung ano na ang itsura ko. Nakarinig din ako ng pagkabasag nang sinubukan kong maglakad patungo sa kusina. Ramdam ko ang sakit at hapdi sa talampakan ko. Nang may naapakan ako, umiikot ang paningin ko. Sinubukan kong muling maglakad. Lalong tumindi ang sakit ng talampakan ko. Nang ihakbang ko ito, masakit na nga ang puso ko. Masakit pa ang paa ko. I hate you so much, Ninong. Wala ka nang ginawa kundi ang sermonan at itaboy ako. Simula bukas maghahanap na ako ng ibang lalaki na mas gwapo sa'yo. Nakakainis ka, Ninong, sigaw ko kasabay ng pagtawa ko. Kung may makakakita lang sa akin iisipin na nababaliw na ako. Muli akong tumawa. Umikot ang paningin ko. Pinaikit ko ang mata ko. Alam kong sa matigas na sahig ang bagsak ko. Para akong lumulutang sa ere. Anong nangyayari sa'yo, Andrea? Naririnig ko ang boses ni Ninong. Nawala na rin ang malakas na tugtugan. Bigat na bigat ang mata ko na imulat. Sa umikot kong paningin nakikita ko si Ninong. Hinaplos ko ang mukha niya. Nababaliw ka na ba talaga, Andrea? Hindi ka pumasok para lang magpakalasing, tumawa ako. Pati ba naman sa imagination ko nananarman si Ninong, sambit ko at malakas akong tumawa. Ang bata-bata mo pa, Andrea, para gawin ang mga ganitong bagay. Anong pumasok sa isip mo at hindi ka na naman pumasok? Pilit kong minumulat ang mata ko. Parang totoong nandito si Ninong. Kahit hilong-hilo ako nagawa kong hilain ang balto ng taon na nasa harapan ko. Ninong, kiss me, agad kong sinakop ang bibig niya. Sa paglalim ng halikan namin inihiga niya ako. Ramdam ko ang pagmasahe niya sa dibdib ko. Ang sarap ng halik na pinagkakaloob niya at mga paghaplos niya. Malakas na mga mura ang naririnig ko nang tumigil sa paghalik at paghaplos si Ninong.
Inis na inis ako na pati sa imahinasyon ko naputol ang mga ginagawa ni Ninong. Muling umangat ang katawan ko sa ere. Narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pintuan. Napatili ako nang maramdaman ang lamig ng tubig na dumaloy sa katawan ko. Nang mapadiin ang pagkakaapak ko napasigaw ako sa sakit sa talampakan ko. Ang sakit, agad kong inangat ang paa ko na masakit. Nawala ang kalasinggan ko sa malamig na shower. At ang galit na mukha ni Ninong ang nasa harapan ko. Masama ang tingin na pinapukol niya sa akin. Yumihigting ang panga niya. Kung nakamamatay ang tingin kanina pa ako namatay sa mga tingin ni Ninong. Lasing ka na. You look so wasted, Andrea. Ano bang pumasok sa isip mo at nagpakalasing ka? Gusto kong isiga na siya ang dahilan. Mas pinili ko na lang na manahimik. Anong mapapala ko kung sasabihin ko na uminom ako dahil sa kakaisip na maaaring may nangyayari sa kanila ni Lorraine sa opisina kanina. Tititigan ko siya. Hindi niya ako masis-index sa mga tingin niya. Nang bumaba ang paningin ko sa katawan niya na basang-basa dahil nasa loob kami ng shower. Napalunok ako nang matitigan ko ang magandang katawan ni Ninong. Iika-ika akong lumapit sa kanya. Agad kong inabot ang bibig niya at hinaplos ko agad ang katawan ni Ninong. Tinugon niya ang halik ko kaya lihim akong napangiti. Mas idinikit ko ang katawan ko sa kanya. Pareho kaming kinakapos ng paghinga. Nang magbitiw ang mga bibig namin. Nagdulot ng kasiyahan ang pagtugon ni Ninong sa halik ko. Mali ito, para nakitang anak. Sigaw ni Ninong. Panandalian lang pala ang saya na naramdaman ko. Muling bumalik ang sakit. Sinubukan kong muling ay lapit ang katawan ko sa kanya at nang aabutin ko na ang lips niya agad niya akong tinulak. Stop, Andrea. Don't touch me or kiss me again. Ilang beses ko bang sasabihin na itigil mo na ang kalokohan mong ito? Malapit na akong ikasal. Tumalikod ako at itinapat ang mukha ko sa shower para hindi makita ni Ninong ang pagtulo ng luha ko. Magsama kayo ng girlfriend mong bruha. Bagay kayo, pareho kayong matanda. Mariin kong wika. Hinubad ko ang natitira ko pang saplot. Wala na kong pakialam kung nandito pa si Ninong. Pwedeng-pwede mo akong hawakan, Ninong, mapang-akit kong sambit. Hindi ko alam kung nakatingin siya sa akin dahil nakatalikod ako sa kanya. Humarap ako kay Ninong. Mariin ang pagkakatitig niya sa katawan ko. Ilang beses ang ginawang paglunok ni Ninong habang hinahagod ng tingin ang katawan ko. Kinuha ko ang kamay niya at pinatong sa dibdib ko. Pwede mo akong hawakan, Ninong, muli kong sambit. Agad na inalis ni Ninong ang kamay niya sa ibabaw ng dibdib ko. Inihilamos niya ang palad sa mukha. Mariin siyang pumikit. Malutong na mura ang sumunod kong narinig. Tumalikod si Ninong at malalaking hakbang na nilisan ang CR. Alam ko, may epekto sa'yo ang ginagawa ko, Ninong. Pasasakitin ko ang ulo mo sa mga gagawin ko. Tingnan ko lang kung hanggang saan mo kayang pigilan ang sarili mo na hindi ako hawakan, sambit ko. Kinabukasan, gumising akong masakit na masakit ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong oras na. Hindi ko alam kung hapon or gabi na ba. Nanunuyo ang lalamunan ko at kumakalam na ang sikmura ko. Gustong-gusto kong tumayo na at bumaba para makainom ng tubig, pero ang katawan ko tamad na tamad pang bumangon. May hangover ata ako. Pagkatapos ng mga eksena namin ni Ninong sa CR hindi ko alam kung umalis si Ninong. Pagkatapos kong mag-shower at makapagbihis kanina agad akong nahiga sa kama at nakatulog. Agad akong napatingin sa pintuan nang bumukas ito. Napatitig ako sa gwapong mukha ni Ninong. Nakapagpalit na ito ng damit. Naka-shorts at t-shirt na lang ito. Napakasimple ng kasuotan ni Ninong, pero nagsusumigaw pa rin ang karangyaan at kakisigan. Inalis ko ang tingin ko kay Ninong. Binaling ko sa ibang direksyon. You keep pushing me away, Ninong, pero bakit lagi ka pang bumabalik-balik dito? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko napapansinin si Ninong, sobra na ang pananakit niya sa akin. Nagawa ko ng magpakalasing dahil sa kanya. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nalasing ng ganito. Sanay akong lumabas at mag-bar, pero may limitasyon ako sa pag-inom.
Ngayon lang ako nasobrahan kaya sobrang sakit ng ulo ko. Dahil kay Ninong at sa girlfriend niyang bruha. Nagkunwari akong tulog dahil ayaw kong pansinin si Ninong. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Alam kong gising ka na, Andrea. Bumangon ka na. Nakapagluto na ako. Kumain na tayo. Gusto mo bang magkasakit? Kanina ka pa hindi kumakain. Kanina pa ako pabalik-balik dito. Sino bang nagsabi sa'yo na magpabalik-balik ka dito? Hindi ako nagugutom. Ganyan ba talaga, Katie? Gas ang ulo mo, get up or else. Or else what? Umupo ako sa kama at hinarap ko si Ninong. Napasinghap si Ninong habang nakatingin sa akin. Nang tignan ko ang parte ng katawan ko kung saan nakatingin si Ninong, agad akong ngumisi. Alam mo, Ninong, pwedeng-pwede mo akong hawakan. Sayong sayo lang itong katawan ko. Halos makita na ang buong dibdib ko dahil sa mababang neckline ng suot kong 90s. Masyado ka pang bata para magsuot ng ganyang klase na pangtulog. Tumayo ka dyan at magpalat ka ng suot mo. Sumunod ka na sa ibaba kung ayaw mong magalit ako sa'yo, Andrea. Hindi mo gugustuhin na makita ang galit ko, Andrea. Hindi mo pa ako lubusang kilala. Ngumisi ako. Akala ba ni Ninong masisindek niya ako? Bumaba ako sa kama. Agad kong hinubad ang 90s ko kahit nasa harap ko pa si Ninong. Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ninong na lihim kong ikinangiti. Lumabas ka na, Ninong, magbibihis ako. Pagtataboy ko sa kanya at agad akong tumalikod para hindi niya makita ang pagngisi ko. Malutong na muraen sumunod kong narinig at ang papalayong yabag ni Ninong. Kasasabi ko lang na hindi ko napapansinin si Ninong, hindi ko din naman nagawa dahil ang sarap niyang asarin. Laging mainit ang ulo sa akin at walang ginawa kundi sermonan ako. Paika-ika akong naglakad patungo sa closet ko. Nang sulyapan ko ang paa ko, may nakapulot na gasa. Hindi ko maalala na ginamo ko ang paa ko bago ako nakatulog kanina. Mabilis akong nagpalit ng damit. Nagsuot lang ako ng maong na short at pink crop top na litaw ang pusod ko. Nang makababa ako, napasulyap ako sa wall clock, laking gulat ko pa, 3 o'clock na ng hapon. Ang haba pala ng tulog ko. Nakauwi ako mula sa university ng 9 AM. Paano kaya nalaman ni Ninong na nasa bahay ako? Ibig sabihin, hindi din pumasok si Ninong, mga tanong sa isip. Agad na kumalam ang sikmura ko nang maamoy ko ang masarap na amoy na nagmumula sa kusina. Malalaki ang hakbang na tinungo ko ang kusina. Napasinghap ako nang makita ko ang ayos ni Ninong na tanging apron lang ang suot na pang-itaas. Nakagat ko ang pang-ibabaglabi ko nang pasadahan ko ng tingin ang katawan ni Ninong. Paano ko hindi papansinin si Ninong kung makikita ko ang mga abs niya at biceps niya? Ngumisi ako. Huling-huli ako ni Ninong habang mariin ang pagkakatitig ko sa katawan niya. I cleared my throat at agad kong iniwas ang paningin ko kay Ninong. Dumiretso ako sa lamesa at agad akong umupo sa upuan na lagi kong ginagamit tuwing kumakain kami ni Daddy. Nangalumbaba ako sa lamesa habang hinihintay ang mga pagkain. Bahala ka dyan, Ninong, hindi kita tutulungan maghain, sigaw ng isip ko. Biglang tumunog ang tiyan ko sa gutom. Gutom na ako, ang tagal naman ni Ninong magluto. Sabi kanina nakapagluto na siya. Sambit ko habang hinihimas ko ang tiyan kong kanina pa tumutunog. Agad akong napalingon nang tumikim si Ninong. Nakita ko pa ang ngiti niya sa bibig nang lumingon ako. Agad ding nawala at bumalik ang masungit na mukha ni Ninong. Isa-isang binaba ni Ninong sa lamesa ang mga pagkain. Natakam ako ng husto. Wow, mukhang masasarap. Napasinghap ako nang tumayo si Ninong sa gilid ko. Napakabango ni Ninong kahit pawisan dahil sa pagluluto. Pilit kong sinusubukan na huwag-hawakan ang katawan niya kahit sobrang lapit na nito sa akin. Huwag mong pagmasdan ang katawan ko, Andrea. Sigaw ni Ninong. Hindi ako tumitingin, Ninong. Lumayo ka kaya kaunti, amoy pawis ka. Hindi naman maganda ang katawan mo, sambit ko at umayos ako ng upo. Napatulala ako nang biglang hamlekek si Ninong. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko ang tawa ni Ninong.
Nang makita niya akong nakatitig sa kanya agad tumigil sa pagtawa at muling sumeryoso. Ang dami mo naman nilagay na pagkain sa plato ko Ninong. Huling kain ko na ba ito? Kumain ka na lang, stop talking. Umupo si Ninong sa unahan ng lamesa kung saan umuupo si Daddy. Daddy Ninong, napaubo-ubo si Ninong sa sinabi ko. Agad ko siyang inabutan ng tubig. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo akong tatawagan ng ganyan? Oo na huwag ka na magsungit. Pumapangit ka. Nakaupo ka kasi sa kinauupuan ni Daddy. Hindi ko na siya pinansin. Pinagpatuloy ko na ang pagkain ko nang hindi na kinakausap si Ninong. Ang sarap ng mga pagkain. Hindi ko akalain na masarap magluto ni Ninong. Napakaswerte naman ng bruhang ni Lorraine dahil sobrang hot ni Ninong. Matalino at nakapakasarap pang magluto. Ano kaya ang nagustuhan ni Ninong kay Lorraine? Ang arte-arte kahit hindi naman kagandahan, sa isip ko at hindi ko napigilan ang mapasimangot. Bakit nakasimangot ka? Hindi mo ba gusto ang pagkain? Agad akong napatingin kay Ninong na marin ang pagkakatitig sa akin. Busog na ako. Hindi masarap. Seryosong sambit ko. Agad akong tumayo at iniwan si Ninong sa lamesa. Napangisi ako nang makita ko pa ang pagsimangot ni Ninong bago ako tumalikod sa kanya. Nakaganti din ako sa'yo Ninong. Sinabihan mo rin ako noon na hindi masarap ang luto ko, sa isip ko. Kahit sobrang sarap ng mga niluto ni Ninong wala akong ganang kumain dahil sa hangover. Gusto ko lang magpahinga at uminom ng malamig na tubig. Hanggang ngayon masakit pa rin ang ulo ko at ang paa ko. Umupo ako sa sofa. Sinandal ko ang ulo ko at hinilot-hilot ang sintido ko. Inumin mo ito. Magaling ang gamot na ito sa hangover. Agad kong minulat ang mata ko. Nasa harapan ko si Ninong na may hawak na baso ng tubig at isang maliit na kulay puting gamot na nakalahad sa akin. Agad ko itong kinuha at ininom. Ayaw ko nang makipagtalo kay Ninong kaya sinunod ko na lang ang sinasabi niya. Lalong sumasakit ang ulo ko sa mga sermon niya. Salamat, sambit ko. Kinuha ko ang maliit na unan sa sofa at nilagay sa may ulo ko. Muli akong pumikit. Narinig ko ang papalayong yabag ni Ninong. Nakukonsensya siguro si Ninong sa mga pagsigaw-sigaw niya sa akin kaya mabait siya ngayon, sigaw ng isip ko. Umayos ako ng higa sa sofa hanggang sa makatulog ako. Mga halik sa pisngi ko ang nagpagising sa akin, unti-unti kong minulat ang mata ko at ang nakangiting mukha ni Daddy ang nabungaran ko. Daddy nakauwi ka na. Miss you. I love you Daddy. Agad kong niyakap ang ama ko. I love you, my princess. Magpapakabait ka lagi. Si Ninong mo na ang bahala sa'yo. Daddy loves you so much. Dad ano ba yang sinasabi mo, saan ka ba pupunta? I love you anak. Papalayo ng papalayo si Daddy hanggang sa hindi ko na siya maabot. Daddy wait. Daddy, ilang beses kong sigaw pero nawala na si Daddy sa paningin ko. Hindi ko na siya makita. Andrea, pagyugyug sa braso ko at pagtawag sa pangalan ko ang nagpagising sa akin. Nang magmulat ako ng mata, mukha ni Ninong ang nabungaran ko. Agad akong bumangon. Ninong tawagan mo naman si Daddy. Napanaginipan ko siya. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha ko. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Parang nagpapalam ang aking ama. Kumalma ang kalooban ko nang yakapin ako ni Ninong. Nawala ang takot ko sa mga haplos niya sa likuran ko at sa buhok ko. Panaginip lang yun Andrea. Sige tatawagan ko ang daddy mo. Ikukuha lang kita ng tubig. Agad na nagtungo si Ninong sa kusina at pagbalik niya may dala na siyang isang basong tubig, inabot niya ito sa akin. Agad ko itong ininom at medyo kumalma ako kahit hindi mawala ang takot sa nararamdaman ko. Daddy bumalik ka na please, sambit ko at muli akong nahiga sa sofa hanggang sa makatulog ako. Andrea POV. Ang panaginip ko na naging totoo. Ang nag-iisang tao na kakampi ko sa mundong ito ay hindi ko na makikita kahit kailan. Ang sakit na hindi ko man lang nakausap ang daddy ko bago ito nawala. Isang linggan puro pagluha lang ang ginagawa ko.
Hindi ko akalain na ang huling pag-uusap namin ng aking ama ay sa panaginip ko lang. Nagawa, simula nang malaman kong wala na ang daddy ko hindi umalis si Ninong sa tabi ko. Kahit paano hindi ko nararamdaman na mag-isa na lang ako sa mundong ito. Naging mabait si Ninong sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magiging mabait. Gusto kong laging nakapikit ang mata ko, dahil sa bawat pagpikit ko naririnig ko ang tinig ng aking ama. Ang malambing niyang tinig, na nagpapagaan sa kalooban ko. Isa ito sa mga araw na hirap akong bumangon. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ang aking ama. Independent ako, pero laging nasa tabi ko ang daddy ko kapag kailangan ko ng isang makakausap. Daddy is my best friend too. Nasasabi ko sa kanya ang lahat. He knows how to comfort me. Ang tanging tao na nakakakilala sa akin ng lubusan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng silid ko. Nagkunwari akong tulog at hinayla ko ang kumot hanggang sa ulo ko. Ayaw kong makipag-usap kahit kanino, kahit kay Ninong. Naramdaman ko ang pagyugyug ng kama. Umupo si Ninong sa gilid ng kama sa tagiliran ko. Another set of tears rolled down my cheek nang maramdaman ko ang paghaplos ni Ninong sa buhok ko. Andrea, nakapagluto na ako. Kumain ka na. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Tingin mo ba matatahimik ang daddy mo kapag nakikita kanyang nagkakaganyan? Mahinahon ang bawat pagbitiw ng salita ni Ninong. Muli niyang hinaplos ang buhok ko. Inalis ko ang kumot sa katawan ko at agad akong bumangon. Nakikita ko ang awa ni Ninong sa akin. At yun ang kinaayawan ko. Ayaw kong kinaawaan. I always show people that I am tough and independent. Hinayla ko ang t-shirt ni Ninong at sinakop ko ang bibig niya. Halik na maalab. Dahil nakaawang ang bibig ni Ninong agad kong naipasok ang dila ko sa bibig niya. Napakasarap na mahalikan si Ninong. Nagulat ako kay Ninong nang mag-response ito sa aking halik. His kiss was punishing and angry na lalo kong nagustuhan. Nakakaramdam ako ng kilati sa gitna ng mga hita ko. Humawak si Ninong sa batok ko at mas idiniin ang bibig ko sa bibig niya. Para akong dinuduyan sa alapaap. Bumitaw ako sa halikan namin ni Ninong. Bumaba ako sa kama at naglakad ako patungo sa CR. Nang malapit na ako sa pintuan ng CR, hinubad ko ang mga saplot ko at nang wala nang matira humarap ako kay Ninong na mariin ang pagkakatitig sa akin at ilang beses na napalunok. Pwede mo akong samahan mag-shower Ninong if you want, sabi ko sa mapang-akit na tinig. Pwede mo akong angkinan Ninong. Tinakbo ko ang CR at bago ko pa maisara ang pintuan narinig ko pa ang sunod-sunod na mura ni Ninong. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak. Agad kong naitikom ang bibig ko nang biglang sumagi sa isipan ko, ang aking ama. Bumalik ang lungkot na nararamdaman ko na panandaliang nawala dahil kay Ninong. Dad, forever ka nang wala sa buhay ko. Kay miss you daddy, sambit ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Kailangan kong maging matapang ngayon na mag-isa na lang ako. Alam kong hindi gugustuhin ni daddy na maging malungkot ako. Agad kong pinahid ang luha ko. Guminhawa ang pakiramdam ko sa malamig na shower. Matapos kong maligo humarap ako sa salamin para mag-toothbrush. Napahawak ako sa bibig ko nang pumasok sa imahinasyon ko ang halik ni Ninong kanina. Ilang beses ko nang ninakawan ng halik si Ninong, pero kanina ibang-iba ang naramdaman ko nang tumugon siya. May naramdaman akong kilati sa gitna ko sa kakaibang paghalik ni Ninong. I am maybe aggressive towards Ninong pero wala pa akong karanasan sa mga lalaki. Nakikipag-flirt ako noon sa Amerika pero hanggang hawak lang ng kamay. My lips were still warm and moist from his kiss. Parang ayaw kong magsipilyo para hindi mawala ang masarap na halik ni Ninong. Kinikilig ako. Muli kong hinawakan ang bibig ko. Andrea Oliveros, kailan ka ba gigising na kabaliwan mo? Kahit kailan hindi ka na niya magugustuhan dahil mahal na mahal niya ang babaeng bruha. He will not choose you over his fiancé. Mahinang turan ko. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ko bago ako nag-toothbrush.
Agad akong bumaba sa unang palapag ng bahay nang matapos akong magbihis. Nasa hagdanan pa lang ako nang makita kong hindi nag-iisa si Ninong sa sala. May kasama siyang isang lalaki na napaka-formal tingnan. May salamin sa mata at medyo may edad na. Agad itong ngumiti sa akin nang matano niya akong pababa ng hagdanan. Kilala niya ba ako? Sa isip ko. Nagmadali akong makababa ng hagdanan. Magandang hapon iha. I am Attorney Lopez. Nandito ako para basahin ang last will testament ng iyong ama. Hindi ako nakapagsalita. Nakaramdam na naman ako ng sobrang kalungkutan na hindi ko na talaga makikita ang aking ama. Habang buhay na talagang hindi ko siya makakapiling. Mabilis kong pinahid ang luha ko. Hindi ko namalayan ang paglapit ni Ninong sa akin. Gagap niya ang kamay ko at giniyan niya ako paupo sa sofa. Umupo si Ninong sa tabi ko nang hindi binibitawan ang kamay ko. Pinaglalaroan niya ang daliri ko. Naghahatid ng kakaibang pakiramdam ang pagkakadaop ng aming mga palad. Ihahanda ka na bang marinig ang last will and testament ng iyong ama? Pinisil ni Ninong ang kamay ko na parang sinasabi na nasa tabi ko lang siya para aluhin ako. Tumango ako sa kay attorney. Sa dami ng sinabi niya isa lang ang tumatak sa isipan ko. Hinabilin ako ng aking ama kay Ninong at si Ninong ang tatayong guardian ko. Daddy naman, kaya ko naman ang sarili ko. Bakit naman ginawa mong guardian si Ninong? Sana sinabi mo na lang dad na pakasalan ako ni Ninong, sigaw ng isip ko. Mas masaya pa ako kung hinabilin ni dad na pakasalan ako ni Ninong. Parang yung mga nababasa kong novel na bago nakuha ang mana papakasalan muna. Binitawan ni Ninong ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Mukhang nabigla din si Ninong sa hiling ng aking ama. Si Ninong din hahawak ng mga ari-arian na iniwan ni dad hanggang sa tumungtong ako sa tamang edad. Hindi ko akalain na milyon-milyon ang ari-arian ng aking ama na mapupunta sa akin. Napamamahalaan mula ni Ninong. Bakit kaya sobrang tiwala ni dad kay Ninong? Sa isip ko, matapos makapag-usap ni Ninong at Attorney Lopez nagpaalam na ito. Umupo si Ninong sa kinauupuan ni Attorney kanina. Seryoso ang mukha niya. Simula bukas sa bahay ko na ikaw titira Andrea, napamulagat ako sa tinuran ni Ninong. Bakit? May sarili akong bahay. Bakit ako titira sa bahay mo? Ako na ang guardian mo kaya susunod ka sa mga sinasabi ko. Kahit ayaw ko sa habilin ng daddy mo dahil sa katigasan ng ulo mo. Hindi ko naman maaatim na hindi tuparin ang hiling ng matalik kong kaibigan. Tumaas ang kilay ko sa mga tinuran ni Ninong. Bumalik na ang pagkamasungit niya. Isang linggo lang siyang naging mabait sa akin. Ngayon balik na sa dati. Hindi mo naman kailangan tuparin ang hiling ng ama ako. Wala naman nakalagay sa last will and testament ni daddy na pag hindi mo tinupad ang hiling niya mumultihin kanya, pang-aasar ko sa kanya. Andrea pilosopo ka talaga. Simula ngayon susunod ka sa mga desisyon ko and that's final, single ni Ninong. Kung ayaw kong sumunod, anong gagawin mo Ninong? Huwag mo akong sabukan Andrea. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Tumayo ako at iniwan si Ninong. Tingnan natin kung kaya mo akong mapasunod sayo. Baka ikaw mismo ang magpalayas sa akin, ikatutuwa ko pa nga na makasama siya sa bahay niya para araw-araw ko siyang nakikita, sa isip ko. Isang buwan na simula nang tumira ako sa bahay ni Ninong, at sa bawat pagdaan ng araw lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya. Kahit anong pigil ko sa nararamdaman ko kumakawala pa rin kahit lagi niya akong pinagtataboyin, at kahit paulit-ulit sabihin ni Ninong na mahal niya ang fiancé niyang bruha at anak lang ang tingin niya sa akin. I had to fight my overwhelming need to be close to him. My feelings for Ninong is getting stronger each day. Alam na sa buong university na guardian ko si Ninong kaya madali akong nakakapunta sa office niya at kung nasaan si Ninong sa university. Ang alam ng lahat tinuturing kong ama si Ninong. Takot na rin akong lapitan ng gustong manligaw sa akin dahil takot sila kay Ninong, na kinatutuwa ko naman para walang sunod ng sunod sa akin.
Patungo ako ng opisina ni Ninong para ibigay sa kanya ang lunch na ginawa ko kaninang umaga. Sa loob ng isang buwan araw-araw, akong nagluluto para kay Ninong at sa akin. Kinakain niya naman kahit puro sermon ang ginagawa niya bago kainin. Hindi na ako kumatok pa, nagtuloy-tuloy ako ng pasok sa opisina ni Ninong. Nagulantang ang sistema ko na maabotan si Ninong at ang bruhan niyang fiancé na halos wala ng saplot. Hindi ako nakakilos sa kinatatayuan ko. Hindi ko magawang kumurap. Nakaupo si Professor Lorraine sa kandangan ni Ninong na wala ng pangdagdag itaas habang walang tigil si Ninong sa paghaplos sa katawan ni Lorraine. Ang mukha ni Ninong nakasubsob sa dibdib ni Lorraine, dahil nakatalikod si Lorraine sa akin hindi ko makita ang ginagawa ni Ninong. Bumagsak ang lunchbox sa sahig na naglikha ng ingay sa buong opisina ni Ninong. Tumigil ang dalawa sa ginagawa at sabay na tumingin sa akin. Tinulak ni Ninong paalis sa kandangan niya si Lorraine kaya bumagsak ito sa sahig. Gusto kong matawa sa itsura ni Lorraine sa sahig. Nakangiwi ang mukha at nakabakaka. Nakaharap sa akin. Kaya kita ko ang dibdib niya na namumula, malamang dahil sa mga ginawa ni Ninong. Malakas ang mura ni Ninong. Tumayo ako ng maayos. Pinag-cross ko ang karmay ko sa dibdib ko. Pinananood ko si Ninong na inaayos ang kasuotan niya. Natatarante si Ninong kaya hindi maayos-ayos ang long sleeve na suot niya. Gusto kong matawa. What a nice scene to see in the middle of the day pang asar kong turan. Tumayo si Lorraine at masama akong tiningnan. Akala niya ba matatakot ako sa mga tingin niya? Inirapan ko siya at ngumiti ako ng mapang asar sa kanilang dalawa. Kahit masakit ang puso ko hindi ko ipapakita kay Ninong na apektado ako sa nasaksihan ko. Next time lock the door. So that's what professors do on their break time, Ninong. Tumalikod ako sa kanila. Lumabas ako at pabagsak kong sonara ang pintuan. Narinig ko pa ang pagtawag ni Ninong sa pangalan ko na hindi ko pinansin pa. Ang saya na naramdaman ko kanina biglang naglaho at napalitan ng lungkot at pait. Ano nga ba ang laban ko kay Professor Lorraine? Pareho silang matalino ni Ninong. Parehong kilala sa university. At higit sa lahat, mahal ni Ninong si Lorraine. Samantalang ako maganda lang at inaanak lang. Mapait akong ngumiti at nagtuloy-tuloy ang lakad ko. Hindi ko pinapansin ang mga bumabati sa akin. Dumiretso ako sa sunod kong klase. Hindi mawala-wala sa isip ko ang nakita ko. Ano kaya ang pakiramdam kung sa akin gawin ni Ninong ang mga ginagawa niya kay Lorraine? Nakaramdam ako ng kilati sa katawan ko. Kakaibang kilati. Nag-init ng husto ang pakiramdam ko sa mga pumapasok sa aking isipan. Natapos ang buong maghapon ko sa university kakaisip kay Ninong at kay Lorraine. Naghihintay na ako sa parking. Sumandal ako sa sasakyan ni Ninong habang hinihintay ko siya. Hindi pumapayag si Ninong na magmaneho ako kahit anong pakiusap ko. Ilang sasakyan ang naiwan ng aking ama na pwede kong gamitin. Masakit lagi sa mata ang paglalamangan nila ni Lorraine tuwing sasabay si Lorraine sa amin. Binaling ko ang paningin ko sa ibang direksyon nang halikan ni Lorraine si Ninong bago ito sumakay sa sasakyan niya. Salamat naman at hindi sasabay ang bruha, bulong ko. Agad akong pumasok sa passenger side nang i-unlock ni Ninong ang sasakyan. Hindi ko sinusulyapan si Ninong o kahit isang salita hindi ako nagbitiw. Makailang beses na tumikim si Ninong. Nakikita ko sa gilid ng mata ko ang Palladian niyang pagsulyap sa akin. Sa buong biyahe namin pauwi sa bahay ni Ninong hindi ko siya kinausap. Agad akong bumaba nang makarating kami sa bahay. Dumiretso ako ng aking silid at nagkulong ako. Ayaw ko munang kausapin si Ninong. Agad akong nagpalit ng damit. Naglagay ako ng AirPods sa tainga ko at nakinig ng music. Ayaw ko munang isipin si Ninong. Humiga ako sa kama. Pinaikit ko ang mata ko. Kahit papano gamaan ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakapikit nang may nagtanggal ng AirPods ko sa tainga ko. Nang imulat ko ang mata ko ang mariin na titig ni Ninong ang namulatan ko na nakatayo sa gilid ng kama ko. Bakit ba Ninong? Gusto kong mapag-isa.
Hayaan mo na lang kaya ako na mamuhay mag-isa, I can take care of myself. Hayaan mo akong bumalik sa bahay namin. Alam kong panibugho ang nararamdaman ko kay Lorraine, kaya hindi ko na napigilan ang sabihin lahat ng gusto ko. May mga pagkakataon na gusto kong lumayo na kay Ninong at ibaon sa limot ang nararamdaman ko sa kanya. Katulad ngayon, nakapagluto na ako Andrea, kumain ka na, mahinahong sabi ni Ninong. Malaking himala na hindi niya ako sinizermonan. Malamang dahil sa nasaksihan ko kanina. Bumaba ako sa kama, tumingkayad ako at inangkin ang bibig ni Ninong. Hindi niya ako tinulak katulad ng madalas niyang gawin kaya ako na ang kusang bumitiw sa halik. Wala ako sa mood na esedos si Ninong ngayon. Dinampot ko ang cellphone ko at kinuha ko ang bag ko. Lagi kong dala ang susi ng bahay ko na iniwan sa akin ni Daddy, pag gusto kung mapag-isa doon ako nagpupunta. I want to be alone, Ninong. Sa bahay ko ako matutulog. Just please let me. Hindi nagsalita si Ninong. Lamambat ang mukha niya at tinitigan ako. Ipagdadrive kita papunta doon, mahinahon niyang sambit nang hindi inaalis ang titig sa akin. Kakaiba ang titig ni Ninong. Hindi na kailangan. Hindi naman kalayuan ang bahay. Mag-taxi na lang ako. Agad akong tumalikod kay Ninong. Nakakailang hakbang pa lang ako nang hilay niya ang braso ko. Natulala ako ng sakupin ni Ninong ang bibi ko. Halik na nakakapanghina, nang bitawan niya ang lips ko. Hinabol ko pa ang bibi ni Ninong. Napatulala ako nang ngumiti siya. Na agad ding nawala. Hinawakan niya ang kamay ko at hila-hila niya ako pababa ng hagdanan. Nanaginip ba ako? Kinurot ko ang pisngi ko. Nasaktan naman ako. Hindi ako nananaginip. Una halik, pangalawang ngiti at ngayon hawak niya ang kamay ko, sigaw ng isip ko. Sobrang kilig ang nararamdaman ko. Baka takot lang si Ninong na ipagsabi ko ang nakita ko kanina kaya ang bait niya sa akin. Dahil sa naisip ko napasimangot ako at agad kong hinayla ang kamay ko kay Ninong. May pagtataka sa mukha ni Ninong nang linggonan niya ako. Sumimangot ako at nauna na akong naglakad patungo sa sasakyan niya. Alam ko naman na ihahatid niya ako. Simula nang maging guardian ko si Ninong hindi niya ko hinahayaan na mag-taxi. Nagagalit siya tuwing sinusuway ko siya. Lalo na pag nainis ako sa kanya, hindi ako nagpapalam iniiwan ko siya sa university at umuwi akong nakataksi. Puro sermon ang inaabot ko. Hindi ko kinakausap si Ninong at sa labas lang ako ng bintana nakatingin. Nang makarating sa bahay namin agad akong bumaba at hindi ko nanilinggan si Ninong. Isa ito sa mga araw na gusto kong mapag-isa at sobrang hinahanap ko ang presensya ng aking ama, kaya umuwi ako dito sa bahay namin. Nang makapasok ako sa loob agad kong ibinagsak ang katawan ko sa sofa. Ninong, pasalamat ka wala ako sa mood ngayon, bulong ko. Lumipas ang mga araw. Isang linggo ko nang hindi pinapansin si Ninong at kahit ang tawag niya hindi ko sinasagot. Kahit sulyap hindi ko ginagawa tuwing magkakasalubong kami sa university. Ipapakita ko sa iyo Ninong na I can live without a guardian and I can ignore you, wika ko habang nilalagay ko ang mga gamit ko sa bag. Nang matapos ang klase ko nagmadali akong makalabas. Sa loob ng isang linggo nasanay na rin akong mag-taxi pauwi sa bahay ko. Balak kong pumunta ng bar mamayang gabi dahil Friday naman ngayon at bukas walang pasok. Balak ko din magmaneho. Nanghihinayang ako na hindi nagagamit ang mga sasakyan na naiwan ni Daddy. Sa Amerika 15-year-old ako nang magsimulang mag-aral magmaneho at nakuha ko ang lisensya ko ng 16 years old. Ako. Nang magbalik kami ng Pilipinas, hindi ako hinayaan ni Daddy at ni Ninong na magmaneho, na kinaiinis ko. Simula nang maging guardian ko si Ninong hindi niya ako pinapayagan na mag-bar. Sobrang higpit niya sa akin. Daig niya pa ang totoo kung ama nang nabubuhay pa ito, hinahayaan niya ako sa mga gusto kong gawin. Magpapakasaya ako mamayang gabi Ninong at hindi mo ako mapipigilan, sigaw ng isip ko. Kara-rating ko lang ng bahay nang walang tigil na tumunog ang telepono ko.
Nang makita kong si Ninong ang tumatawag agad ko itong pinatay. Magsama kayo ng fiancé mong bruha Ninong, agad kong hinagis ang telepono ko sa sofa, o turn it off para walang makatawag sa akin na kahit sino, kahit si Ninong. Sa isang linggo na wala si Ninong sa paligid, medyo nakalimutan ko ang nakita ko sa office niya, at hindi ko masyadong naiisip ang nararamdaman ko kay Ninong. Iniwan ko ang mga gamit ko sa sala at agad akong nagtungo sa silid ko. Hinubad ko ang mga saplot ko at tinungo ko ang CR para maligo, init na init ang pakiramdam ko. Sobrang napreskohan ako pagkatapos kong maligo, I feel so relaxed. Dahil mag-isa lang naman ako sa bahay. Hindi ko na pinagkaabalahang takpan ang katawan ko. Lumabas ako ng CR na walang kahit na anong saplot. Napatili ako ng pagbukas ko ng pintuan ng CR, isang figure ng lalaki ang nakatalikod at nakatayo sa malaking bintana ng aking silid. Nang humarap ang lalaki sakalang nawala ang kaba ko, si Ninong pala ang nasa silid ko. My pulse raced, palms dampened at the sight of him. Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko dahil sa uri ng tingin ni Ninong. Tinignan niya ako sa aking mata, papunta sa aking balikat, at sa aking dibdib. Sunod-sunod ang paglunok na ginawa ni Ninong habang pinasasadahan ng tingin ang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng excitement. Daang-daang naglakad si Ninong palapit sa akin. There was a tingling in the pit of my stomach habang papalapit ng papalapit si Ninong. He pulled me roughly, almost violently, to him. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ramdam na ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan ni Ninong na naghahatid ng kakaibang kilati at nagpapaapoy sa katawan ko. His hands explored the hollows of my back. Ang mainit na palad ni Ninong na nagtaas baba sa likuran ko ay nagpapaninggas sa apoy na nararamdaman ko. Mabigat ang paghinga ni Ninong. Ilang sandali pa tinitigan ako ni Ninong at inangkin ang bibig ko. Halik na nakakapanghina. Halik na matagal ko nang pinanabakan. Tinugon ko ang lik ni Ninong. Ang mga tunog ng mga halikan namin ang maririnig sa buong silid. Binuhat ako ni Ninong at agad kong pinulupot ang mga bint ko sa baywang niya. Naglakad si Ninong patungo sa kama ng hindi. Napuputol ang halikan namin. Inihiga ako ni Ninong sa kama. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ko nang damapo ang mainit na palad ni Ninong sa dibdib ko. Pinagsalit-salitang minasahe ni Ninong ang dibdib ko. Ilang sandali pa, bumaba ang halik niya papunta sa aking leeg. Ang sarap ng mga ginagawa ni Ninong sa katawan ko. Pinanggigilan ni Ninong ang leeg ko. Ang isang kamay niya walang tigil na pagmasahe. Habang isang-isang kamay niya ay walang tigil sa pagdama sa katawan ko. Tinaas niya ang isang bint ko at pinatong sa katawan niya. Ang isang kamay ni Ninong gumapang sa hita ko. Nagtaas baba ang mainit niyang palad sa hita ko. Pataas ng pataas, hanggang sa gilid ng bulaklak ko. Hinuli ko ang kamay ni Ninong at dinala sa gitna ng dalawa kong hita. Isang malakas na ungol ang kumawala sa bibig ko ng simulang haplusan ni Ninong. Ang sarap. Hindi ko alam kung alin ang pagtutuunan ko ng pansin sa mga ginagawa ni Ninong sa katawan ko dahil lahat ay masarap. Walang tigil ang pagsipsip at paglalaro ni Ninong sa isa kong bundok, habang ang isang kamay niya ay walang tigil sa pagmasahe sa isa ko pang bundok. Habang ang isang kamay niya ay walang tigil sa paghaplos sa bulaklak ko. Ninong, naglulumikot ako sa kama sa kakaibang pakiramdam ng katawan ko. Nahulog ako sa kama na nagpagising sa akin sa isang mainit na panaginip kasama si Ninong, tagaktak ang pawis ko. Hingal na hingal ako. At nang hawakan ko ang gitna ko basang-basa ito. Nanunuyo ang lalamunan ko. Pagkauhaw ang nararamdaman ko. Naalala kong pagkatapos kong maligo nahiga agad ako sa kama nang walang saplot sa katawan hanggang sa makatulog ako. Init na init ang pakiramdam ko kaya tumakbo ako sa CR at muling naligo. Naganhawahan ako matapos kong maligo. Nang mapatingin ako sa salamin pumasok sa imahinasyon ko ang mga naganap sa panaginip ko. Muli akong nakaramdam ng kilati sa bulaklak ko. Paulit-paulit ko itong hinaplos hanggang sa maginhawaan ako.
Sa kauna-unahang pagkakataon nagawa kong haplusan ang sarili ko. Ninong, ang sigaw ng isip ko. Hindi mawala sa isipan ko ang panaginip ko. Ang panaginip kong paulit-ulit na pumapasok sa imahinasyon ko. Nagpapakiliti sa katawan ko. Parang totoong totoo itong naganap lalo na at may marka na naiwan sa leeg ko. Sa loob ng isang linggo hindi ko masyadong naiisip si Ninong pero dahil sa panaginip ko muli na naman nabuhay ang kalooban ko. Ang akitin si Ninong is my top priority. Wala na akong pakialam sa fiancé niyang bruha. I know she doesn't like me kaya lalo ko siyang gustong asarin. Hi gorgeous, can I join you? Tinitigan ko ang lalaking umupo sa bar stool sa tabi ko. I don't have a close friend sa Pilipinas dahil hindi pa naman kami nagtatagal ni Daddy dito. Nasa Amerika ang mga malalapit kong kaibigan. Noon pa man lumalabas talaga ako mag-isa. Magpapakasaya ako kahit mag-isa ako. Hindi ko kailangan ng kasama. Are you alone? Sa tingin ko ay kaidara ni Ninong ang lalaki na kumakausap sa akin. Hindi ko siya pinansin. Pinagpatuloy ko ang pag-inom ko. Nakadalawang glass na ako ng whiskey. Ma'am, may nagpapabigay po, sambit ng bartender at itinuro ang isang lalaki na sa tingin ko ay matanda lang sa akin ng ilang taon. Tiningnan ko lang siya at hindi ako ngumiti. Hindi ako nagpunta ng bar para makipag-flirt. I am here to enjoy. Hindi ko ininom ang ibinigay sa akin. At umalis na rin ang lalaki na umupo sa tabi ko. Nagsunod-sunod na ang pag-inom ko. Medyo hilo na ako nang magtungo ako ng dance floor. Sumayaw ako ng sumayaw. Wala akong pakialam sa taong nasa paligid ko. Naramdaman ko ang paghawak sa baywang ko kaya agad akong tumigil sa pagsayaw at hinarap ang pangahas na humawak sa akin. Don't touch me, sigaw ko at tinulak ko ang lalaki. Babe, it's me. Huwag mo nga ako tawagin ng ganyan. Malakas ang tugtugan kaya hindi kami magkarinigan ni James. Pagkainis ang naramdaman ko sa dami ng bar sa Pilipinas, bakit dito din nagpunta ang mayabang na lalaking ito. Hinawakan niya ang kamay ko at hila-hila ako. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ni James. Pilit kong hinihila ang kamay ko pero mahigpit ang hawak niya. Tumigil si James sa paglalakad at hinawakan niya ako sa baywang nang huminto kami sa mahabang lamesa na mukhang nagkakasiyahan na. All the people at the long table are all eyes on me and James. Isa-isa kong tiningnan ang mga taong nasa mahabang lamesa, at nang magawi ang mata ko sa pinakadulo bigla akong nanlamig nang magtama ang mata namin ni Ninong. Umiigting ang panga niya at nag-isang linya ang kilay niya. Lalong namunot ang noo niya nang magawi sa kamay ni James na nasa baywang ko. Mas lalo kong idinikit ang katawan kay James at tinaasan ko ng kilay si Ninong para asarin siya. Andrea, you look so stunning tonight, sambit ni Professor Calvin. Inalis ko ang tingin ko kay Ninong at nginitian ko si Professor Calvin. I am wearing a tube black dress na hanggang tuhod at may maliit na slit sa kanang hita na panaresan ko ng 6-inch stiletto. I tie my hair up. At manipis na makeup sa aking mukha. Hindi akalain nang makakakita sa akin na I am only 17 years old, dahil sa edad ko. Perpekto na ang hubog ko at noon pa man ay dressed like a grown-up woman. Kaya nakakapasok ako sa mga bar. Thank you. Muli akong tumingin kay Ninong na masama ang tingin na pinapukol sa akin. His aura was intimidating and he held a fiery gaze on me na binaliwala ko lang. Napasimangot ako nang hinalikan ni Professor Lorraine si Ninong sa bibig. Inirapan ko si Ninong nang tumingin siya sa akin. Ang dami ng bar sa buong Maynila, bakit dito pa sila nagpunta, sigaw ng isip ko. Join US Andrea. Birthday ni Professor Lorraine, lalo akong nawalan ng gana. Mas gusto ko na lang umuwi kaysa makita ang paglalamangan ni Ninong at ng bruha niyang fiancé na kanina pa masama ang tingin sa akin. Happy birthday Professor Lorraine. Sorry, Professor Calvin. I can't join. May date ako, pagdadahilan ko. Hindi ko na sinulyapan si Ninong. Agad akong nagpa-alarm sa mga ito. Nagmadali ako para hindi ako sundan ni James na ubod ng kulit. Malalaki ang hakbang ko palabas ng bar.
I just want to have fun tonight. Bakit naman sa dami ng bar dito din sila nagpunta? Sambit ko habang naglalakad ako palabas ng bar. Nakakaramdam na ako ng hilo. Hindi ko alam kung kaya ko pang magmaneho sa dami kong nainom. Mag-taxi na lang siguro ako. Bukas babalikan ko na lang ang sasakyan. Mahina kong sambit. Naghihintay na ako ng taxi nang may magarang sasakyan ang tumigil sa harapan ko. Isang red Ferrari na mukhang bagong-bago pa. Maalam ako sa sasakyan dahil kay Daddy. Ganun na lang ang kulot ko ng galit na mukha ni Ninong ang sumungaw nang bumaba ang bintana ng magarang sasakyan. Get in the car, Andrea. His voice brought a shiver to me. Hindi ako kumilos sa kinatatayuan ko. Nakipaglabanan ako ng tingin kay Ninong. His jaw clenched, his eyes slightly narrowed. Nang hindi ko siya sinunod. Mabilis na lumabas si Ninong ng sasakyan at inilang hakbang lang ang patungo sa gawi ko. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko at marahas niya akong ipinasok sa sasakyan. Naipikit ko ang mata ko nang dumukwang si Ninong at ikinabit ang seatbelt ko. Ang sarap lang hapin ng pabango ni Ninong. Agad kong naimulat ang mata ko nang pabagsak na senara ni Ninong ang pintuan. Ano bang kinagagalit ni Ninong? Nang buhay pa ang aking ama madalas ko namang gawin ito, sa isip ko. Agad na ini-start ni Ninong ang sasakyan at pinaharurot. Nakaramdam ako ng sobrang takot sa bilis ng pagmamaneho niya. Sinulyapan ko si Ninong. Yumigting ang panga niya. Malulutong na mura ang maririnig sa loob ng sasakyan. Lalong bumilis ang takbo ng sasakyan. I was trembling and scared. At pakiramdam ko ilang sandali papapanawan ako ng ulirat. Ninong, please slow down. Mautal-yutal ko pang sambit dahil sa panginginig ng bibig ko sa sobrang takot na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung narinig niya ako. Mariin akong pumikit at isiniksik ko ng husto ang katawan ko sa gilid ng sasakyan. Hindi ko makontrol ang panginginig ng katawan ko dahil sa takot na nararamdaman ko. Dahan-dahan kong ninulat ang mata ko nang bumagal ang takbo ng sasakyan. Hindi pa rin nawawala ang panginginig ng katawan ko. Hindi ko sinulyapan si Ninong. Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga na animoy may malaking problema. Isinandal ko ang ulo ko sa bintana. Nakabibinging katahimikan ang namagitan sa amin ni Ninong. Dad, naisatinig ko kasabay ng pagpatak ng luha ko. Hindi nawawala ang takot na nararamdaman ko. Mariin akong pumikit. Naramdaman ko ang mainit na palad ni Ninong sa palad ko. Nang imulat ko ang mata ko, hawak niya ang kamay ko at marahang pinipisil. Agad ko itong hinayla mula sa pagkakahawak niya. Lalo kong isiniksik ang katawan ko sa gilid ng sasakyan. Palayo kay Ninong. Hindi ko alam kung anong kinagagalit ni Ninong. Ginawa na rin ito ni Ninong dati. Hindi ko alam kung bakit siya nang gagalaiti. Ang dapat na masayang gabi ko ay naging masamang gabi. Takot ang pumupuno sa katawan ko. Pumikit ako at unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa makatulog ako. Pakiramdam ko lumulutang ako sa ere. Hirap akong imulat ang mata ko. Takot pa rin ang pumupuno sa katawan ko at sa epekto ng alak na ininom ko, kaya gusto ko na lang na matulog. Hanggang sa maramdaman ko ang malambot na kama. So hot, sambit ko habang nakapikit ang mata ko. Nakaramdam ako ng sobrang init nang may tumakip sa katawan ko. Sinipa ko ito at isa-isa kong tinanggal ang kasuotan ko hanggang sa panloob na lang ang natira. Naginhawaan ako. Dala ng alak na nainom ko, sobrang init ang nararamdaman ko. Gusto kong tumayo at maligo pero mas pinili ko na lang na mahiga dahil nahihilo ako at nanghihina ang tuhod ko. Mabigat na ang talukap ko hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Narinig ko ang mura ni Ninong. Hanggang dito ba naman sa panaginip naririnig ko ang mura ni Ninong, sambit ko. Tumagilid ako ng higa dahil pakiramdam ko may nagmamasahid sa akin. Panaginip na naman, sigaw ng isip ko nang maramdaman ko ang halik sa leeg ko. Mariin ang paghalik. Inayos ang pagkakahiga ko sa kama. Masarap ang ginagawang pagmasahe sa dibdib ko kahit na may nakatabing pang manipis na tela. Nanabik ako kung saan pa susunod na dadapo ang kamay niya.
Binuka ko ng malaki ang aking mga legs. Ramdam na ramdam ko ang pagkabasa ng gitna ko. Pinasok niya ang kamay sa loob ng tela na tumatabing sa gitna ko. Nang magsimula ang mainit niyang palad sa paglalaro, habang ang bibig niya pinagtutuunan ng pansin ang magkabila kong leeg. Panaginip na naman ba ito? Bakit parang totoo? Dahan-dahan kong ninulat ang mata ko. Nang tuluyang magising ang diwa ko. Ninong, hindi ko alam kung narinig niya ako. Hindi pala ako na naginip. Si Ninong, nasa ibabaw ko. Ito ang gusto mo, diba? Ganito din ba ang ginagawa sa'yo ng mga naging boyfriend mo sa Amerika, Andrea? Gusto kong isiga kay Ninong na first time na may humawak sa katawan ko. At siya ang una, tanging sa isip ko na lang ang mga salita na gusto kong sabihin sa kanya. Hindi naman siya maniniwala kaya hindi na ako nagsalita. Agad ko siyang hinayla. Total naman hinusgahan na ako ni Ninong, gagawin ko na lang kung anong iniisip niya sa akin. Yes, ito ang gusto ko. I want you, Ninong, bulong ko sa tainga niya. Agad kong sinakop ang bibig niya, marahan kong kinagat ang pang-ibabang bibig niya para maipasok ko ang dila ko sa loob ng bibig niya. I claimed his lips with a savage kiss. The kiss was more than satisfying. My tongue explored inside Ninong's mouth. The kiss that I've been wanting for so long. Tumugon si Ninong sa mga halik ko. Mga tunog ng halikan namin ang maririnig sa buong silid. Naghabol ako ng hininga nang maghiwalay ang bibig namin. Tinitigan ako ni Ninong. Kakaiba ang titig niya. I saw the sear in his eyes. Muling sinakop ni Ninong ang bibig ko at mariin na kinagat ang pang-ibabang lips ko. Naramdaman ko ang lasang kalawang. Medyo masakit ang paraan ng paghalik ni Ninong at paghaplos sa katawan ko. Hindi ito ang pangarap ko na paraan na pag-angkin ni Ninong sa akin. Pero binaliwala ko na lang dahil na nag-ang kagustuhan kong damhin ang init na nagmumula kay Ninong. Ilang sandali pa, bumaba ang halik ni Ninong sa leeg ko. Ganitong-ganito ang panaginip ko. He attacked my neck with a blazing kiss. Tiyak na mag-iiwan ng marka sa leeg ko ang paghalik ni Ninong na nagpapaapoy sa katawan ko. Hindi ko namalayan na natanggal na ni Ninong ang pantaas ko. Nakakaramdam ako ng kilati sa ano ko. Ninong, mga pagdaing ko nang ipasok ni Ninong ang palad niya sa loob ng panty ko. Binuka ko ng husto ang mga legs ko para mas maramdaman ko ang ginagawa ni Ninong. Naglalagablab ang apoy sa katawan ko sa mga ginagawa ni Ninong. Ang sarap, Ninong. Sunod-sunod na pagtunog ng telepono ang nagpatigil sa mga ginagawa ni Ninong sa katawan ko. Nakaramdam ako ng pagkabitin at pagkainis. Malakas na mura ni Ninong nang tingnan ang screen ng telepono niya. Malalaki ang hakbang nito palabas ng silid ko. Babe, wait for me there. Pabalik na ako ng bar, narinig kong turan ni Ninong bago niya isara ang pintuan ng silid ko. Muli ko na naman naramdaman na pinipiga ang puso ko. Kahit sulyap hindi ginawa ni Ninong sa akin bago siya tuluyang umalis ng silid ko. Ano nga ba ang laban ko sa bruhan niyang fiancé na mahal ni Ninong? Wala, dahil baliwala lang naman ako kay Ninong. Mahina kong turan kasabay ng pagtulo ng luha ko. Hanggang kailan ba ako aasa kay Ninong? Hinawakan ko ang tapat ng dibdib ko. Masakit na masakit. Agad kong pinunasan ang luha ko. Nagbihis ako at agad na tumawag ng taxi. Kahit hiteng gabi uuwi ako sa bahay ko. Ayaw kong makita si Ninong. Mababa talaga ang tingin sa akin ni Ninong. Gustong gusto kong isiga sa kanya na first time na may humawak sa katawan ko at siya yon. Pero wala namang say-say kung sasabihin ko, hindi naman ako mahalaga kay Ninong. Para kay Ninong isa akong spoiled brat. Mahilig makipag-flirt sa mga lalaki, walang ibang ginawa kundi magwaldas ng pera at walang halaga. Napakasama mo, Ninong. Balang araw ikaw naman ang magmamakaawa na pansinin ko, sigaw ko bago ko isara ang pintuan ng mansyon ni Ninong. Bakit pa kasi kay Ninong nababaliw ang batang puso ko? Alam kong hindi lang paghanga ang nararamdaman ko kay Ninong. I fall in love with my Ninong. Sigaw ng isip ko.
Sa dami ng lalaki na umaaligid sa akin hindi ko maramdaman ang katulad ng nararamdaman ko para kay Ninong. Magsama kayo ni Professor Lorraine, pareho kayong matanda, sambit ko habang papasok ako sa bahay ko. Kailangan ko munang iwasan si Ninong, ilang beses ko na nga bang sinabi na iwasan ko siya. Pero pag malapit si Ninong nawawala ako lagi sa sarili. Lahat ng pinanggako ko sa sarili ko nakakalimutan ko tuwing nasa harapan ko si Ninong. Simula ngayon lahat ng ayaw mo Ninong gagawin ko. Hinding-hindi na ako susunod sa'yo. Simula ngayon sarili ko na lang ang susundin ko, sigaw ng isip ko. Agad akong naligo para mawala ang init na nararamdaman ko. Walang tigil na pagtunog ng telepono ko ang bumungad sa akin paglabas ko ng CR. Nang makita kong si Ninong ang tumatawag agad kong pinatay ang telepono ko at hinagis. Ayaw kitang makausap Ninong. Doon ka sa bruha mong fiancé. Pareho kayong gerang, sambit ko. Nagbihis ako at pinatay ko ang ilaw ng silid ko. Gusto ko ng katahimikan. Gusto kong pakalmeyan ang sarili ko. Gusto kong mapag-isa. Humiga ako sa kama hanggang sa makatulog ako. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatulog nang naramdaman ko na naman na para akong lumulutang sa ere. Pagod na pagod ako, gusto kong matulog lang. Hindi ko na inintindi ang nararamdaman ko, hindi ko iminulat ang mata kong bigat na bigat. Antok na antok pa ako. Hanggang sa tuluyan nang lumalim ang tulog ko. Nagising ako na sobrang sakit ng aking ulo. Hirap na hirap akong imulat ang mata ko. Epekto siguro ng alak kaya sobrang masakit ang ulo ko. Umupo ako sa kama na nakapikit ang mata. Hinilot-hilot ko ang ulo ko sa sobrang sakit. Unti-unti kong minulat ang mata ko. Nagising ang diwa ko nang makapa ang K2 sa tabi ko. Nang laki ang mata ko sa gulat. Ninong, sigaw ng isip ko. Mahimbing ang tulog ni Ninong. Nang maalala ko ang nagdaang gabi at ang mga nangyari. Tinaas ko ang kamay ko at inambehan ng suntok si Ninong. Nasa ere ang kamay ko nang magmulat si Ninong ng kamay at tumingin sa akin at sa kamay ko na nasa ere. Are you going to punch me, Andrea? Walang kenja tingiting tanong ni Ninong. Mabilis akong kumilos para suntokan si Ninong, makaganti man lang sa mga masasakit na salita na binitawan niya, pero mabilis ang kilos ni Ninong at agad hinuli ang kamay ko. Hinayla ni Ninong ang kamay ko kaya napahiga ako sa tabi niya. Maaga pa, matulog ka ulit. Sambit ni Ninong. Hindi ako makagalaw dahil sa pagkakayakap ni Ninong ng mahigpit. Nang maalala ko ang mga nangyari kagabi pilit kong kumakawala sa pagkakayakap ni Ninong. Bitawan mo nga ako Ninong. Saka anong ginagawa mo sa silid ko? Single ko sa kanya. Naalala kong umuwi ako sa bahay ko para maligo. Nahiga sa kama ko hanggang sa nakatulog ako. Pilit kong inaalis ang pagkakayakap ni Ninong sa akin. Pero parang nanadya si Ninong dahil mas hinigpitan ang yakap sa akin. Naguguluhan ako sa pinapakita ni Ninong. Samantalang kagabi iniwan niya ako na parang basahan. Dahil sa naisip ko, ubod lakas kong tinulak si Ninong para makaalis ako sa pagkakayakap niya. Nang makawala ako akmang baba na ako mula sa kama nang muling hilain ako ni Ninong kaya napadaygan ako sa dibdib niya. Kung sa ibang araw nangyari ito baka dinama ko na ang katawan ni Ninong, pero dahil sa nangyari kagabi hindi mawala-wala ang pagkainis ko kay Ninong. Ano ba Ninong bitawan mo nga ako? Paano ka nakapasok ng bahay ko at sa silid ko? Wala ka sa bahay mo Andrea, at wala ka rin sa kwarto mo. Nandito ka sa kwarto, sa bahay ko, mahinahong sambit ni Ninong. Agad kong pinagala ang paningin ko sa loob ng silid. Ganon na lang ang gulat ko na wala nga ako sa silid ko. Ngayon lang ako nakapasok sa loob ng silid ni Ninong. Kahit magkasama kami sa iisang bahay ginagalang ko ang privacy niya, hindi ako pumapasok sa loob ng silid ni Ninong. Paanong nangyari na nasa bahay mo ako? Ang alam ko umuwi ako sa bahay ko, at nasa sariling silid ko ako nakatulog. Binuhat kita. 1 week is enough for you to stay in your house. Ako ang guardian mo, dito ka sa bahay ko titira.
Hinayaan na kita na isang linggo na manirahan mag-isa na hindi ko dapat ginawa dahil sa sinuway mo na naman ang mga bilin ko sa'yo. Sinong nagsabi sa'yo na magpunta ng bar na ganoong klaseng kasuotan, Andrea? Sa dami ng sinabi ni Ninong, isa lang ang paulit-ulit na echo sa isip ko, yun ay ang binuhat niya ako pauwi ng bahay niya. Hindi ko kailangan ng guardian. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Hinalas ko ang yakap ni Ninong at mabilis akong bumaba ng kama at nilisan ko ang silid ni Ninong. Katulad ng mga pinanggako ko sa sarili ko kagabi, gagawin ko ang mga gusto kong gawin. At sarili ko na lang ang susundin ko. Nakakapagtaka ang kinikilos ni Ninong ngayon. Mukhang masaya ito. Hindi nakasigaw na madalas ginagawa sa akin, mahina kong sambit. Bubuksan ko na ang silid ko sa bahay ni Ninong, nakatabi lang ng silid niya nang umangat ako sa ere. At ngayon pasan-pasan na ako ni Ninong at makailang beses na pinalo ang pangupo ko. Ano ba, Ninong? Ibaba mo nga ako, pinagsusuntok ko ang likuran ni Ninong. Ano bang nangyayari? Kung kailan handa na akong iwasan si Ninong, bakit ganito ang pinapakita niya? Nababaliw na ata ang Ninong ko. Palibas sa matanda na, sa isip ko. Ang tigas talaga ng ulo mo, Andrea, sambit ni Ninong at muling pinalo ang pangupo ko. Muli akong ibinalik ni Ninong sa kanyang silid. Ano bang nangyayari kay Ninong? Sigaw ng isip ko. Basta na lang niya ako ibinaba sa kama. Walang pag-iingat. Tinangka kong bumaba sa kama nang humiga si Ninong. Hinailan niya na naman ako kaya bumagsak ako tabi niya. I am your guardian. I can do whatever I want. Simula sa araw na ito, dito ka na matutulog sa silid ko para mabantayan kita at hindi ka na makakatakas. Hinding-hindi ka pwedeng umalis ng bahay nang hindi ka nagpapalam, Andrea. Do you understand? Hindi ako makapagsalita. Nanigas ang aking katawan. Anong kalokohan ang naiisip ni Ninong? Sigaw ng isip ko. Kinulong na naman niya ako sa bisig niya ng mahigpit. Go back to sleep, maaga pa. Gulong-gulo ako sa mga nangyayari at sa mga pinapakita ni Ninong. Kagabi lang iniwanan niya ako, tapos ngayon gusto niyang sa silid niya na ako matulog. Sobrang naguguluhan ako. Wala naman pasok ngayon dahil weekend kaya. Minabuti ko na lang na sundin si Ninong. Hinayaan kong makulong sa bisig niya hanggang sa nakatulog ako. Naalimpungatan ako nang makaramdam na ako ng gutom. Masakit ang ulo ko at masakit ang katawan ko, mukhang magkakasakit pa ata ko. Bumangon ako at makailang beses na itinaas ang mga kamay ko para mag-inat-inat. Napangiti ako nang tumunog ang tiyan ko sa gutom. Mula kagabi wala pa akong kain at kanina hindi rin ako nakapag-almusal. Nagulat pa ako na 1 PM na ng hapon. Wala na si Ninong sa tabi ko at mag-isa na lang ako. Bumaba ako sa kama at tinungo ko ang silid ko. Agad akong naligo. Medyo nawala ang sakit ng ulo ko pero hindi ang pagkalam ng sikmura ko. Agad akong bumaba nang matapos akong makapagbihis. Nagsuot lang ako ng cotton shorts at sleeveless na pang-itaas na hapit sa katawan ko. Nasa ibaba pa lang ako ng hagdanan, naririnig ko na ang ingay na nagmumula sa kusina. Good morning, Ninong. Hindi ko natapos ang sasabihin ko sa naabotan kong eksena sa kusina. Nakaupo si Bruhang Lorraine sa lamesa habang nakakulong si Ninong sa gitna ng mga hita ni Lorraine. Ang kamay ni Ninong nasa ibabaw ng hita ni Lorraine. Agad na binitawan ni Ninong ang lips ni Lorraine at tumingin sa akin. Masama na naman ang tingin ni Lorraine sa akin at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tinaasan ko siya ng kilay. Nang muling tumingin sa mukha ko. You can continue what you are doing, Ninong and Ma'am Lorraine. Don't mind me. I just want to get water, sabi ko sa mahinahong salita. Hanggat maaari, hindi ko ipapakita sa kanila na naiinis ako. Jay, papakita ko kay Ninong na balewala lang sa akin ang nakita ko. Katulad ng pangako ko, sarili ko muna ang susundin ko. Pagkatapos kong kumuha ng tubig, agad akong lumabas ng kusina. Muli akong umakyat sa itaas para kunin ang bag at wallet ko. Agad akong tumawag ng taxi. Sa labas na lang ako kakain. Gutom na ako,
Hindi ko na mahihintay sa matapos si Ninong at Lorraine sa paglalampungan nila. Palabas na ako ng pintuan nang lumabas si Ninong at Lorraine mula sa kusina. Nagtatawanan pa ang dalawa. "Aalis ka, Andrea," sambit ni Lorraine. "Oo, Ma'am Lorraine. Sa labas na lang ako kakain para hindi ako makaabala sa inyo," sambit ko at nginitian ko sila ng matamis. Nang tingnan ko si Ninong, masama ang tingin niya. Hinagod ng tingin ang katawan ko. "Lalabas ka ng ganyan ang suot mo," sambit ni Lorraine. "What's wrong with my clothes? Mainit sa labas." Ayokong magsuot ng jacket at pantalon dahil sobrang init sa labas. Mahinahon kong turan kahit gustong-gusto ko ng sigawan ang bruhang Lorraine sa pagpuna sa suot ko. "Enjoy your day, Ninong and Ma'am Lorraine," sambit ko at nginitian ko silang dalawa kahit nakasimangot si Ninong na nakatingin sa akin. "Ninong, sa bahay ko muna ako para hindi ko kayo maabala." "Bye." Pahabol kong turan, hindi ko na hinintay na magsalita si Ninong, agad kong sinara ang pintuan. Nagpaalam ako kaya dapat lang na hindi siya magalit. Hindi niya ako magagawang sigawan dahil kasama niya ang bruhan niyang fiancé. Sa kauna-unahang pagkakataon na ipakita ko kay Ninong na balewala lang sa akin ang presensya nila. Napangiti ako sa itsura ng mukha ni Ninong kanina na gusto akong pigilan sa pamamagitan ng masama niyang tingin. Sa grocery ako dumiretso pagkaalis ko sa bahay ni Ninong. Naisipan kong magluto na lang sa bahay ko kaysa kumain sa labas. Papalabas na ako ng grocery store nang may tumawag sa pangalan ko na ikinalinggan ko. "Andrea, long time no see." "John Paul, anong ginagawa mo sa Pilipinas?" Si John Paul ang kababata ko at ex-boyfriend ko. Matatas magsalita ng Tagalog si John Paul, parang ako kahit sa Amerika kami lumaki. Filipina ang kanyang ina at American ang kanyang ama. Falam kong tawagin. "Kamusta ka na? Kailan ka pa dito sa Pilipinas?" Agad niyang kinuha ang mga dala kong plastic bag na naglalaman ng groceries. John Paul is always sweet and a gentleman, may lagkababaero nga lang. We're good friends kahit na nagkahiwalay kami. Sobrang malapit kami sa isa't isa kahit ex-boyfriend ko siya. Alam kong bihira ang ganun, but we managed to be good friends sa kabila ng lahat. "You look so beautiful. Mukhang hiyang na hiyang ka sa Pilipinas. You're more beautiful and sexy." Agad ko siyang sinimangotan. "Stop being flirtatious to me, John Paul. Hindi yan eepekto sa akin ang pambabalo mo. Kaya tigilan mo ako. Ikaw naman wala kang pinagbago. Masungit pa rin. Hindi kita binobola. You look so beautiful, sweetie." Hindi talaga mawala-wala sa kanya ang pagtawag sa akin ng sweetie, kaya noon pinagseselosan ako ng mga nagiging nobya niya. "Kamusta si Uncle?" Hindi ko pala naitawag sa kanya dahil nang masira ang telepono ko nawala ang mga contacts ko. 3 months ago na nang mamatay si Daddy. Accident, may bamara sa lalamunan ko nang maalala ko ang pagkawala ni Daddy. "I am so sorry for your loss, sweetie. Why didn't you call me?" Nakaramdam ako na hindi ako nag-iisa sa mundong ito sa pagyakap ni John Paul sa akin. Parang nagkaroon ako ng kaibigan na masasandalan. Ilang beses niyang hinagod ang likuran ko. Nasira kasi ang phone ko kaya nawala ang mga contacts ko, kaya hindi kita natawagan. Mahina kong turan. Gusto kong maiyak. Kahit kasama ko si Ninong sa bahay niya, pakiramdam ko mag-isa pa rin ako dahil lagi siyang galit at nakasigaw sa akin. "Give me your phone para ilagay ko ang number ko." Agad kong binigay kay John Paul ang phone ko. "Dito ka lang ba sa Maynila?" "Oo, sa Richdale Village." "Wow, really? Same. Bakit hindi man lang kita nakikita? Kailan ka pa dito sa Pilipinas?" "Kanina ko pa tinatanong sayo. 1 month na ako sa Pilipinas. 1 year akong mamamalagi dito. Pinadala ako ni Mom sa lola at lolo as a punishment." Hindi ko napigilan ang matawa. Mula noon sakit na sa ulo ni Tita Marga si John Paul dahil maraming kalokohan. "Stop laughing. Maghanap na lang ako ng chicks libangan. Can I visit you, sweetie, para hindi ako may boring? What have you done this time? Ang dami mo talagang kalokohan."
Ano pa nga bang magagawa ko kahit naman hindi ako papayag, kukulitin mo lang ako. Ihatid mo na ako. Wala akong sasakyan for. Sure mayroon ka. Magluluto ako lunch. Hindi pa ako kumakain. Agad na ngumiti si John Paul at hinawakan ang kamay ko ng isang kamay niya habang hawak niya sa kabilang kamay ang grocery na pinamili ko. Kung titingnan kami, para ko siyang boyfriend. May babaeng sinasabing nabuntis ko. Hindi ko naman kilala yung babae. Huwag na nga natin pag-usapan. Masaya ako na matitikman ko ulit ang luto ng sweetie ko. Babaero ka kasi. Nagpa-cute ka pa talaga, ngumisi lang si John Paul. Nang makarating kami sa mag-ara niyang sasakyan, pinagbukas niya ako ng pintuan. Katulad ko nakakaangat ang buhay ni John Paul. Sadyang mayaman ang mami nito sa Pilipinas. Ang lola at lolo ni John Paul ay kilala sa buong Pilipinas na nagmamay-ari ng ilang malalaking hotels. Agad na ini-start ni John Paul ang sasakyan at nakafocus na sa pagmamaneho, dahil malapit lang ang village. Agad karming nakarating sa bahay ko. Dito ka lang pala nakatira, sweetie. I am just 2 blocks away from your house. Ngayon lang weekend ako nandito. Sa bahay ng ninong ko ako nakatira. Pagtataka ang makikita sa mukha ni John Paul. Mamaya ko na ikwento sa'yo. Pasok na tayo at kanina pa ako nagugutom. Manood ka na lang muna ng TV, Chief. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa bibig ni John Paul. Hindi din nawala ang tawag ko sa kanya. Hindi nakinig si John Paul, sumunod pa rin siya hanggang sa kusina. Ang sarap talaga pakinggan pag tinatawag mo akong Chief, sweetie. Bakit kasi nagluko pa ako ng tayo pa? Bakit pinakawalan pa kita? Seryoso ka na niyan, kasi nga babaero ka. Malakas na tawa ang pinakawalan ko nang sumimangot si John Paul. Grabe ka talaga, sweetie, but you know I am happy to see you again. Namiss ko ang kakulaitan mo. Wala nang kontrabida sa buhay ko at nananorman simula nang umalis ka sa Amerika. Ang sama mo, kontrabida talaga. Muli akong natawa. Natigil ako sa pagtawa nang mapatingin ako sa bakana ng kusina. Nakatayo si Ninong, nakapamulsa. Nakasimangot at yumiigting ang panga, at masama ang tingin sa akin. Ano na naman kaya ang problema ni Ninong? Saka anong ginagawa niya dito? Nasaan ang bruhan niyang fiancé? Mga tanong sa isipan ko. Lumingon si John Paul. Lalong nag-isang linya ang kilay ni Ninong. Nang magtama ang paningin nila ni John Paul. Who is he, sweetie? Tanong ni John Paul nang tumingin sa akin. Ninong ko siya, sambit ko at inabala ko na ang sarili ko sa paghahanda ng lulutuan. Hindi ko na pinansin si Ninong na masama ang tingin. Kung hindi ko kilala si Ninong at kung hindi ko alam na mahal niya ang fiancé niya, iisipin kong nagseselos siya sa masamang tingin niya kay John Paul. Are you not going to introduce me to your friend Andrea? Mariing turan ni Ninong kaya napatingin ako sa kanya. Ninong, met my friend John Paul, sambit ko at muli kong inabala ang sarili ko sa paghahanda ng lulutuan ko. Hi, my name is John Paul, kaibigan, ex-boyfriend at kababata ni Andrea. We grew up together in the United States. Narinig kong pakilala ni John Paul sa ninong ko na ikinangisi ko. Kahit kailan talaga baliw si John Paul. Nice to meet you, Tito. Hindi ko napigilan ang mapahalakhak. Natigil ako sa pagtawa ng sabay na tumingin sa akin si John Paul at Ninong. What's so funny, sweetie? Turan ni John Paul. Nang sulyapan ko si Ninong, nag-isang linya ang kanyang kilay at kung nakamamatay lang ang tingin kanina pa ako walang buhay dahil sa masamang tingin ni Ninong sa akin. Nakatingin lang kami ni Ninong sa isa't isa. Nawala lang ang tinginan namin nang tumunog ang telepono ni John Paul. Okay, Grandma. I am on my way, turan ni John Paul sa kausap niya sa telepono. Sweetie, sa sunod na lang ako makikikain dito. Magpapasama ang lola sa bahay ng kaibigan niya. Ginagawa akong driver ng lola ko. Napangiti ako sa huling tinuran ni John Paul. Hahalik pa sana siya sa pisngi ko nang malakas na magmura si Ninong kaya sabay kaming tumingin sa kanya. I call you later, sweetie. Tumango lang ako kay John Paul at muli kong pinagtuunan ng pansin ang paghahanda sa lulutuin ko.
Bye tito. Nice to meet you. Pinipigilan ko ang hindi mapahalakhak. Nakakatawang pakinggan na tinatawag ni John Paul na tito si Ninong, hindi naman mukhang matanda si Ninong. Hindi ko na napigilan ang pagalpa ng tawa ko. What's so funny? Nabitawan ko ang bowl na hawak ko sa pagkagulat kay Ninong. Hindi ko namalayan na nakalapit na pala siya sa akin. Bakit ka ba nanggugulat Ninong? Single ko. Agad akong nag-squat sa sahig para damputan ang mga nagkapira-pirasong bowl. Ouch! Sa pagdampot ko matulis na parte ng bubog ang nadampot ko. Hindi ka kasi nag-ingat, natulala ako kay Ninong na ngayon ay hawak na ang kamay ko. Ay nalalayan akong makatayo. Dinala niya ako sa lababo at hinugasan ang kamay ko. Para akong napapaso sa paghawak ni Ninong. Where is the medicine kit here? Seryosong seryoso ang mukha ni Ninong. In the bathroom. Unang pintuan sa kanan, sambit ko. Pinulupot ni Ninong ang hand towel sa daliri ko, iginiya niya ako sa sala at pinaupo sa sofa. Ilang sandali pa bumalik si Ninong bitbit ang medicine kit. Umupo sa coffee table sa harapan ko. Kinuha ang kamay ko at sinimulan gamutin at nilagyan ng band-aid. Pagkatapos malagyan ng gamot, salamat Ninong, sambit ko. Napatitig ako sa bills ni Ninong. Umupo ng maayos si Ninong sa coffee table at mariin akong tinitigan. Nakaisip ako ng kapalyahan. Tumayo ako at inangkin ko ang lips ni Ninong, isang mabilis na halik ang ginawad ko kay Ninong saka ako nagmadaling umalis sa harapan niya. Ang sarap mong halikan Ninong, sigaw ko para marinag ni Ninong ang pangdagdag asar ko habang naglalakad ako patungong kusina. Andrea sigaw ni Ninong. What Ninong, do you want another kiss? Sambit ko nang tumigil ako sa paglalakad at humarap kay Ninong, ilang pulgada lang ang layo ko sa kanya. Mabilis na tumayo si Ninong at inilang hakbang lang ang pagitan namin. Kinulong ni Ninong ang mukha ko sa palad niya at siniil ang lips ko nang makawala ng ulirat na halik. Ilang segundo nang binitawan ni Ninong ang lips ko, nakatulala pa rin ako. That's called a proper kiss, sambit ni Ninong at tumatawa itong iniwan ako. Napahawak ako sa lips ko. Ninong laugh brought butterflies to my stomach. Ngayon ko lang narinig ang tawa ni Ninong. Ninong, hindi ka pa ba uuwi? Dito muna ako ngayong weekend para magkaroon kayo ng privacy ni Ma'am Lorraine, wika ko sa mahinahong salita. Ayaw ko mahalata ni Ninong na gusto kong alamin kung bakit siya narito gayong magkasama sila ni Lorraine kanina. Why do you want me to leave? Dahil gusto mong makasama ang siraulo mong kaibigan. What is his name again? Single ni Ninong. John Paul, sagot ko nang hindi tinitingnan si Ninong. Abala ako sa pagluluto. Kanina pa kumakalam ang tiyan ko sa gutom. Nang hindi magsalita si Ninong, nilinggan ko ito na nakaupo sa lamesa. Tumikim at ibinaling sa ibang direksyon ang paningin. Did Ninong stare at me from behind? Bulong ko. Hindi ko na lang pinansin si Ninong, pinagpatuloy ko ang pagluluto ko. Magbabad na lang siguro ako sa pool mamaya dahil sa sobrang init. Pinunasan ko ang pawis ko sa mukha at leeg ko gamit ang likod ng palad ko at uminom ako ng tubig. Malakas na mura ni Ninong na ikinalinggan kong muli sa kanya. Nagtataka ako sa pagmumura at natatarantang kilos ni Ninong. Nabangga pa ito sa lamesa sa pagmamadali. Uuwi ka na ba Ninong? Sigaw ko nang palabas na ito ng kusina. Lumingon ito at masamang tumingin sa akin. Why do you keep asking if I am leaving? May gagawin ba kayo ng kaibigan mo kaya kanina mo pa ako pinagtatabuyan? Single na naman ni Ninong. Hindi ko talaga maintindihan ang ugali ni Ninong. Nagtatanong lang naman ako. I am just going in the bathroom. Stop asking dahil hindi ako uuwi. Dito ako hanggang hindi ka bumabalik sa bahay ko para bantayan ka. Sambit ni Ninong at malalaki ang hakbang na tumalikod na at tinungo ang CR. Nagtatanong lang naman. Mahirap talaga kasama ang matanda. Kung hindi ko lang siya mahal baka pinalayas ko na siya sa parnamahay ko. Lagi na lang galit pero pagkasama ang fiancé niya ang bait-bait, pag sa akin akala mo matandang nalipasan ng panahon sa kasungitan, mahina kong turan.
Hindi ko alam kung kumain na si Ninong kaya naghain lang ako ng para sa akin. Nagsisimula na akong kumain ng makarinig ako ng yabag na papalapit sa kinaroroonan ko kaya agad akong napatingin kasi alam kung si Ninong ito. Nag-lunch ka na ba Ninong? Tanong ko kahit ayaw ko siyang kausapin dahil lagi na lang nakasenggal at napakaseryoso ng mukha. Kanina ko lang siya narinig na tumawa, ngayon balik na naman ito sa pagiging masungit at laging galit kung kausapin ako. Hindi ko na hinintay na sumagot si Ninong, kumuha ako ng plato at kutsara. Nagluto ako ng paborito kong sinigang na baboy. Kahit sa Amerika ako lumaki sanay akong kumain ng mga Filipino food dahil mahilig magluto si Daddy, kaya natutunan ko na rin. Umupo si Ninong sa tabi ko. Inilagay ko ang plato niya sa harapan niya. Nilagyan ko ng kanin at inurong ko sa harapan niya ang bowl na naglalaman ng sinigang saka ako muling kumain. Thanks. You're welcome, sagot ko kay Ninong nang hindi siya tinitingnan. Naging napakatahimik habang kumakain kami, walang may gustong magsalita. Sa pagkain lang nakatuon ang atensyon ko, hindi ko sinusulyapan si Ninong. Ninong cleared his throat saka eto nagsalita. You're a good cook Andrea, sambit ni Ninong na ikinatingin ko sa kanya. Ayos ka lang ba Ninong? Dati lagi mo sinasabi na hindi masarap ang luto ko, at sabi mo pa hindi mo gusto. May sakit ka ba? Kanina lagi ka nakasenggal, nakakain ka lang naging mahinahon ka na. Dapat pala lagi kita pakainin para hindi mo ako lagi singhalan, tuloy-tuloy kong sambit. Nakatitig lang si Ninong sa akin at hindi nagsasalita. Seeing the amusement in Ninong's eyes I laughed. Sa kauna-unahang pagkakataon nakakita ako ng iba sa mata ni Ninong, hindi puro malamig na tingin at pagkainis ang nakikita ko sa kanya. Nakakatawa na naaliw siya sa mga sinabi ko na puro katotohanan naman. Tumayo ako, kinuha ko ang pinagkainan ko at ni Ninong, mukhang tapos naman na itong kumain at dinala ko lahat sa lababo. Naging abala ako sa paghuhugas ng mga ginamit ko sa pagluluto at pinagkainan ng magsalita si Ninong na ikinabigla ko. I was wrong for judging you Andrea. Ang akala ko isa kang spoiled brat na walang ginawa kundi magwaldas ng pera ng ama mo. You're not the only one judging me. And I don't care about other people's opinions. I uttered full of sarcasm in my voice. Ngayon lang ba ni Ninong na napagtanto na mabait ako, sigaw ng isip ko na ikinangisi ko. You don't know who's real Andrea Ninong. My dad is the only person who knows me. Mapanghuyam kong turan. Simula kagabi kakaiba ang mga pinapakita ni Ninong, it's so weird na bigla na lang itong nagpapakita ng kabaitan, mas anay ako na lagi, siyang galit at nakasenggal sa akin. Pagkatapos ng pananakot niya sa akin sa mabilis na pagpapatakbo ng sasakyan at mga paghaplos niya, he acts so different and weird. Hindi na ako muling nagsalita. Pinagpatuloy ko ang ginagawa ko. Narinig ko ang upuan na ginalaw at papalayong yabag. Babalik ako. Uuwi lang ako sa bahay at kukuha ako ng ilang damit ko. Can I stay in the guest room? Tumingin ako kay Ninong at tumango lang ako. I am so confused about Ninong's attitude. Minsan mabait, madalas masungit, at ngayon kakaiba ang mga pinapakita niya. Maybe he is happy today because he just spent time with his fiancée, sa isip ko na ikinasimangot ko. Bumabait lang naman si Ninong tuwing kasama niya si Lorraine, hindi niya ako sinisigawan pag nasa paligid si Lorraine. Pagkatapos kong makapaglinis sa kusina agad, akong umakyat sa silid ko at nagpalit ng pangligo. I wear my two-piece bikini na kulay purple. Gusto ko magbabad sa tubig at magpatan ng balat sa araw. Noon pa man hilig ko na ang maglangoy at magbilad sa araw. Plano kong pagbakasyon ng klase pupunta ako ng Boracay at magliwaliw malayo kay Ninong, baka sakaling mawala ang nararamdaman ko. Nasa sabik na ako dahil isang buwan na lang. Bakasyon na. Nagpabalik-balik ako ng paglangoy hanggang sa mapagod ako. Umahan ako. Pinatuyo ko ang katawan ko at muling nagpahid ng sunscreen bago ako dumapa sa lounge chair. Nakaka-relax. Unti-unting bumibigat ang talakap ko hanggang sa makatulog ako.
Nagising ako sa mainit na hininga na tumatama sa mukha ko. Dahan-dahan kong minulat ang mata ko at muling pumikit ako nang wala naman akong makita. Andrea, get up now. I know you are already awake, sambit ni Ninong na nagpagising ng tuluyan sa diwa ko. Kaya pala hindi ko na maramdaman ang init sa katawan ko dahil nakatayo si Ninong sa paanan ko at nahaharangan ang sinag ng araw. Ninong, move away, you're blocking the sun, sambit ko at muli akong pumikit. Nang hindi ko pa rin maramdaman ang init sa likuran, tumihaya ako at pinangdilatan ng mata si Ninong. Ano ba Ninong, umalis ka kaya dyan? Sunod-sunod ang ginawang paglunok ni Ninong nang mapatingin siya sa bandang dibdib ko. How many times have I told you not to wear that swimwear? Masyado ka pang bata para magsuot ng ganyang klaseng swimwear, Andrea. Ninong naman, pwede ba hayaan mo kaya ako ngayong weekend? Lagi ka na lang sermon. I am old enough to wear whatever I want. Can you just please be nice to me just for once? Inis na inis ako kay Ninong. Gusto ko lang naman na mag-relax ngayong weekend. I am so confused about your attitude towards me. Ano bang ginawa ko sa'yo? Bakit lagi kang galit? Bakit lagi mo na lang akong sinisigawan? Just leave me alone. I just want to relax. Are you mad because I like you? Hindi ko na napigilan ang ilabas ang sama ng loob ko. Hindi nagsasalita si Ninong, nakatingin lang sa akin. Hindi ko mabasa kung anong iniisip niya. Tumayo ako mula sa pagkakahiga ko. Ayaw ko nang makipagtalo kay Ninong. Nakaisang hakbang na ako nang ablutin niya ang braso ko at niyakap ako ng mahigpit. Nanigas ang katawan ko at hindi ako makapagsalita. Ilang sandali pa binitawan ako ni Ninong. Tinalikuran ako at tuloy-tuloy na naglakad palayo sa akin. Narinig ko ang ugong ng sasakyan na paalis ng bahay ko. You're confusing me, Ninong, sa isip ko. Bumantong hininga ako at muling damapa sa lounge chair. Siguro hindi na babalik si Ninong dahil sa mga sinabi ko, sambit ko. Kanina pa ako pabaling-belang sa kama at kanina ko pa tinitingnan ang wall clock. Maghahating gabi na hindi pa rin ako dalawin ng antok. Nang umalis si Ninong kanina, inabot pa ako ng ilang oras na nagbilad sa araw. Pero hindi mawala-wala sa isip ko ang mukha ni Ninong. Samobra ata ang mga salitang nabitawan ko. I was just so annoyed dahil sa pagsigaw niya sa akin dahil sa suot kong bikini. Hindi ko maintindihan kung anong kinaiinis niya, wala naman ako sa public pool. Marami naman na nagsusuot ng bikini pag nasa pool. Gusto ba ni Ninong na magsuot ako ng pantalon habang nasa pool? Kinuha ko ang robe ko at ipinatong ko sa suot kong nighties. Nakaramdam ako ng pagkauhaw. Madilim na sa loob ng kabahayan. Hindi ko na binuksan ang ilaw. Ang tanging liwanag sa kabahayan ay nagmumula sa poste sa labas ng bahay na tumagos sa salamin. Pintuan. Ang pintuang patungong garden at pool. Agad akong nagsalin ng tubig sa baso sa sobrang pagkauhaw ko na inis ang lagok ko lang. Nang biglang bumukas ang ilaw, halos humiwalay na ang kaluluwa ko sa katawan ko sa sobrang pagkagulat. Abner, ano ba Ninong? Tinakat mo ako, sambit ko at napahawak ako sa dibdib ko na ang lakas ng kalabog. Bakit gising ka pa ng ganitong oras? Sambit ni Ninong. Mahinahon ang bawat pagbitiw niya ng salita. Hinahagod ng tingin ang katawan ko. Napatitig ako sa mukha ni Ninong. Namumula ang kanyang mukha, mapunggay ang mga mata. Mukhang uminom si Ninong at nakatulog na kaya medyo nawala na ang kalasinggan. Anong ginagawa mo dito, Ninong? Ang akala ko hindi ka na babalik. Di ba sinabi ko na sa'yo kanina, dito ako matulog ngayon? Bakit? Siguro may plano kang pumunta ulit sa bar kaya ayaw mo ako na narito. I rolled my eyes sa pagsusungit ni Ninong. I was just asking. Hindi ko narinig ang pagdating mo and I am not planning to go to the bar. Maybe next weekend. Yumigting ang panga ni Ninong at masama akong tiningnan. From now on hindi ka na pwedeng magpunta ng bar. Naiintindihan mo ba, Andrea? Why not, Ninong? Ilang beses ba akong makikipagtalo sa'yo na hindi na ako bata, kaya ko nang magdesisyon para sa sarili ko,
Mahinahon kong wika. Gusto ko lang siyang galitin. Total naman lagi siyang galit sa akin kaya lalo ko siyang gagalitan. I just want to make fun of Ninong tonight. Lagi na lang high blood palibhasa matanda na. Sundin mo ako Andrea. Ako ang iyong guardian kaya susundin mo ang utos ko. Kapag sinabi kong hindi ka pwedeng pumunta doon, hindi ka pupunta, or else. Or else what Ninong? I cut him off just to make him stop talking. Mariin niya akong tinitigan. Hindi ako nagbaba ng tingin. Nakipaglabanan ako sa kanya ng titigan. Unang nagbaba ng tingin si Ninong at mabigat na bamantong hininga na animoy may. Malaking problema. Why are you so stubborn, Andrea? Pwede bang making ka na lang sa akin at wag ka nang makipagtalo pa? Para na kitang anak, mas matanda ako sa'yo, sigaw ni Ninong. Hindi ako makikinig sa'yo at hindi mo ako anak. Ayokong maging anak mo ako Ninong, because I like you, sigaw ko. Kahit paulit-ulit mong sabihin yan hindi ako makikinig sa'yo. Dagdag ko pang wika. Inis na ako sa paulit-ulit niyang pagsasabi na parang anak niya na ayaw ko nang marinig. Humakbang ako palapit kay Ninong. Agad kong inangkin ang bibig niya at nang tumugon si Ninong lalo kong pinagbutihan ang paghalik ko. I love Ninong so much. Ang batang puso ko na ngayon lang tumibok sa isang lalaki ay hindi ko mapigilan ang bagzo ng damdamin ko. Una ko palang nakita si Ninong kakaiba na ang pagtibok ng puso ko. Tawagin na akong malandi o pagsabihan ng masasakit na salita ng mga taong malalaman na mahal ko ang ninong ko, wala akong pakialam. Susundin ko pa rin ang sinisigaw ng puso ko. Naghabol kami ng hininga nang maghiwalay ang bibig namin. Alam kong may epekto din ako kay Ninong. I can feel it. Walang nagsasalita sa amin o mas tamang sabihin na walang may gustong magsalita. Lumayo ako ng kaunti kay Ninong. Alam kong mas bata ako sa'yo Ninong. Pero nasa tamang edad na ako para malaman kung ano ang gusto ko at kung ano ang nararamdaman ko. I love you Ninong, mahina kong sabi ko. You're a temptation Andrea, mahinang sabi ni Ninong. I think I better leave. Katulad ng sabi mo you're old enough to take care of yourself kaya mo nang mag-isa sa bahay mo. Hahayaan na kitang mamuhay ng mag-isa at gawin mo kung ano man ang gusto mo. Mawawala din yang nararamdaman mo para sa akin. What you feel for me is just infatuation. You're still young, marami ka pang makikilala. Ayoko mang maging guardian mo. 5 months from now ako at si Lorraine ay ikakasal. Nanigas ang katawan dahil sa narinig ko, hindi ako makahinga. Kung kailan nasabi kong mahal ko siya saka ko malalaman na malapit na pala silang ikasal. 5 months from now Ninong 18 birthday ko na, sigaw ng isip ko. Gusto kong isiga kay Ninong na pag 18 na ako nasa tamang edad na ako at pwede na kami, pero hindi ko na ginawa dahil hindi naman na kami pwede dahil ikakasal na siya kay Lorraine. Hindi ako nagsalita, tumalikod ako at naglakad na parang wala sa sarili. Walang tumulong luha sa mata ko. Siguro ito na ang huli na magkikita kami ni Ninong, dahil simula sa araw na ito puputulan ko na lahat ng connection ko kay Ninong. Lilipat ako ng university at hindi ko na siya gagambalin. Tuloy-tuloy akong naglakad patungo sa ikalawang palapag ng bahay kung nasaan ang silid ko. Hindi ko nilinggan si Ninong. Tama siya, bata pa ako. Marami pa akong makikilala na nakahihigit sa kanya. Kagabi ibang-iba ang pinakita niya at mga sinasabi niya. At ngayon naman sobrang sakit ang bawat salita na binitawan niya. Maybe for Ninong I am just a temptation. Move on ba dapat ang kasunod kung hindi naman naging kami? I am the one always seducing Ninong, always trying to get his attention and Ninong always pushes me away. Is moving on the right word? Ako ang pinakamalakas na babae sa mandong ito, sabi ng daddy ko, walang sino man ang makakasakit sa akin. I was bullied when I was in high school. Back when we still lived in the United States, sigaw ng isip ko. Huwag kang umiyak Andrea. Hindi siya kawalan. Ang nagdaang gabi ang pinakamasakit na nangyari sa pagitan namin ni Ninong.
But I managed not to cry in front of him. Hindi ko na ipapakita kahit kanino ang pagluha ko lalo na kay Ninong. Siguro naging bato na ang puso ko sa paulit-ulit na masasakit na salita na binibitawan ni Ninong. I am just 17 but I feel a lot of hair touch from Ninong. Kahit paulit-ulit kong sabihin sa sarili ko na ibaling sa iba ang pagtingin ko pero tuwing malapit si Ninong sa kanya lang kamakalabog ng husto ang puso ko na hindi ko maramdaman sa iba. Sabi ni Ninong paghanga lang ito, pero nagkakamali siya. I love him with all my heart kaya hindi niya ako pwedeng utusan na ibaling sa iba ang pagtingin ko, dahil hindi ko kaya. Hirap na hirap akong bumangon. Late na akong nakatulog kakaisip sa mga sinabi ni Ninong at sa kakaisip sa nalalapit nilang kasal ni Lorraine. Kahit mabigat na mabigat ang katawan ko pinilit ko pa rin na bumangon. Masakit na masakit ang ulo ko at masakit ang katawan ko. Nang kapain ko ang noo ko sobrang init ko. Nang hihina ang mga tuhod ko at parang mawawalan ako ng malay anumang sandali. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa CR. Kailangan kong makapag-shower para bumaba ang lagnat ko. Dad, please gabayan mo ako, mahina kong sabi dahil sa sama ng pakiramdam ko. Walang mag-aalaga sa akin kung magkakasakit ako. Kailangan kong magpakatatag at maging matapang. Medyo gamaan ang pakiramdam ko matapos kong makapag-shower. Nagsuot ako ng sweatpants at sweater dahil nilalamig ako ng husto pagkatapos kong maligo. Bumaba ako sa kusina at naghanap ng makakain. Agad kong ininit ang pagkain na natira ko kahapon na nasa loob ng refrigerator. Matapos makakain naghanap ako ng gamot na pwede kong mainom, pero wala akong makita. Tinungo ko ang sala. Humiga ako. Sobrang panglalamig ang nararamdaman ko at lalong tumindi ang sakit ng ulo ko. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Dahil sa pakiramdam na mag-isa ako sa mundong ito at walang sino man ang nag-aalala sa akin. Namaluktot ako sa sofa at pinaikit ko ang mata ko. Daddy, ang paulit-ulit kong muzzle. Nanginginig ang katawan ko. Nawala ang panglalamig ko nang may tumakip na kung ano sa katawan ko. Hinayla ko ito hanggang sa matakpan ang buong katawan ko. Tumagilid ako ng higa sa sofa. Mga mahinang pag-ungol ko ang maririnig dahil sa mataas kong lagnat. Sobrang ginaw, mahina kong sambit at lalo akong namaluktot sa sofa. Naramdaman ko ang pag-angat ko sa ere. Hindi ko magawang magdilat ng mata. Mas gusto kong nakapikit dahil sa sakit ng ulo ko. Naramdaman ko ang malambot na kama at ang pagpulupot ng bagay sa katawan ko kaya nawala ang panglalamig ko. Dahan-dahan kong minulat ang mata ko. Ninong, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung nasa harapan ko talaga si Ninong o baka dala lang ng taas ng lagnat ko kaya nakikita ko siya. Muli akong pumikit. Tumagilid ako ng higa paarap sa kabilang side ng kama kung saan hindi ko makikita ang imahe ni Ninong. Ganon ba kasama ang loob mo sakin kaya hindi mo ako tinawagan kahit may sakit ka na? Anong mangyayari sa'yo kung hindi ko naisipan na magpunta dito, Andrea? Hindi ko na alam ang gagawin sa'yo, Andrea. You are making me crazy. Aalis lang ako sandali, bibili ako ng gamot. Huwag matigas ang ulo mo, mahiga ka lang dito sa kama. Naiintindihan mo, ikaw na ata ang pinakapasawain na nakilala ko. Akala ko nakikita ko si Ninong dahil sa sobrang masama ang pakiramdam ko pero nandito pala talaga siya at nananerman. Lalo lang akong magkakasakit sa mga panenermon niya. Ninong, umalis ka na lang kung sasarmonan mo ako, I can take care of myself. You're not my guardian anymore. Just go and leave me alone. Mahina kong sabi, sapat lang para marinig ni Ninong ang bawat salitang binitawan ko. Kahit sobrang masama na ang pakiramdam ko, nagawa ko pa rin na isatinig ang mga gusto kong sabihin kay Ninong. Hinayla ko ang comforter hanggang sa ulo ko. Ayaw ko nang marinig ang mga sasabihin pa ni Ninong. Mabigat na buntong hininga ni Ninong ang narinig ko at sumunod ang papalayo niyang yabag. Diyan ka naman, sanay Ninong ang iwanan ako at pagsalitaan ng masasakit na salita, mahina kong sabi. Hindi ko alam kung narinig ako ni Ninong.
Pagbukas at pagsara ng pintuan ang sumunod kong narinig. Muli kong naramdaman ang sobrang panglalamig at nang kapain ko ang noo ko, sobrang init ko na. Ninong, wika ko. Pinaikit ko ang mata ko hanggang sa makatulog ako. Naalimpungatan ako sa malamig na bagay na nilagay sa noo ko. Andrea, wake up. Inumin mo ang gamot mo. Agad kong minulat ang mata ko nang marinig ko ang tinig ni Ninong. Akala ko umalis ka na, Ninong, mahina kong sabi, ay nalalayan niya akong makaupo. Open your mouth, sambit ni Ninong. Gusto kong maluha na bumalik si Ninong at inaalagaan ako. Hindi niya ako nagawang iwan ngayong may sakit ako. Inilagay ni Ninong ang gamot sa bibig ko nang ibuka ko ito at inabotan niya ako ng tubig. Salamat, Ninong, ay nalalayan niya akong mahiga ng maayos. Inayos ang comforter sa katawan ko at pinupunasan ang noo ko at mukha ko ng hand towel na malamig. Tinitigan ko si Ninong na seryosong seryoso ang mukha. Sobrang lapit ng mukha niya sa akin at ang bibig niya. Inabot ko ang bibig niya. Isang magaan at mabilis na halik bago ako umayos ng higa at pumikit. Salamat, Ninong. Pwede ka nang umalis. Ayaw ko nang makaabala sa'yo. Thank you for your care. Tumagilid ako ng higa. Para itigil na ni Ninong ang ginagawa niyang pagpunas sa akin. Hindi na ako nagsalita, ganon din si Ninong, naging sobrang tahimik ang loob ng silid ko. Tanging malakas na tibok ng puso ko ang naririnig ko. Hinihintay ko ang pag-alis ni Ninong sa loob ng silid ko, pero ilang minuto na hindi ko naririnig ang yabag niya. Pinaikit ko ang mata ko. Unti-unting bumibigat ang talukap ko hanggang sa makatulog ako.